Sa mundong ito kung saan sinasanay ang mga ninja para maging mga makinang pamatay, namumukod tangi siya bilang pinaka-nakamamatay sa lahat. Pinagtaksilan at sinintensyahan ng kamatayan, binigyan si Gabimaw ng huling pagkakataon para makalaya. Ang misyon niya ay tuklasin ang isang isla na puno ng mga halimaw at Diyos sa paghahanap ng elixir ng immortalidad. Kahit napapaligiran ng di mailarawang mga katatakutan, patuloy siyang sumusulong na may iisang layunin, ang makabalik sa kanyang minamahal na asawa. Nahuli si Gabimaw at hinatulan ng kamatayan. Hahagkan na sana ng tibak ang kanyang leeg nang may kakaibang nangyari, hindi siya mamatay sa anumang paraan. Pagkatapos ng ilang pagtangka, patuloy na lumalaban ang kanyang katawan, kahit na ayaw niyang mabuhay o magkaroon ng pagmamahal sa kanyang sariling buhay, dahil marami na siyang napatay. Tinatanong siya ng isang babae na nakatalikod dahil hubad siya. Gusto niyang isulat ang kanyang kwento. Sabi niya, pinatay ang kanyang mga magulang ng pinuno ng nayon noong bata pa siya, ngunit wala siyang pakialam doon. Dahil isa siyang ninja, wala siyang mga pangarap at walang layunin. Pumapatay lamang siya at sumusunod sa utos. Bukod pa doon, nahuli siya habang sinusubukang umalis sa nayon matapos siyang ipagkanulo ng kanyang mga kasamahan, dahil hindi pinapayagan ng pinuno na umalis ang kahit sino. Ngayon sinusubukan siyang patayin gamit ang mga toro, iginagapos sila sa kanyang mga binti. Muli, hindi gumana. Hindi kaya ng mga toro at balak na sana ng commander na atali ang mga toro sa kanyang ari, ngunit pinigilan siya. Lumapit muli ang babae at sinabi niyang tila lumalaban pa rin siya, kahit ayaw na niyang mabuhay, at tinanong kung bakit niya sinubukang umalis sa nayon. Ngunit bago yun, inutusan niya ang commander at ang tagamanman ng toro na tumahimik dahil nagsasalita siya. Sumagot ang bihag na umalis siya dahil sa isang hanggal na dahilan. Siya raw ang pinakamagaling sa rehiyon, na tinatawag na Iwagakir, kinikilala ng punong barangay at nakakasama pa ang anak nito. Ngunit ang anak ng punong barangay ay naging parang wala sa sarili. Siya ay inosente, walang ingat, spoiled na ninja na nakakainis sa kanya at hindi man lang siya pinapayagang pumasok sa bahay na may suot na sapatos, hanggang sa nagsawa siya sa kanya at umalis. Pero bago umalis binalaan niya ang tatay niya, at humingi ang lalaki ng huling pabor. Pero isa itong patibong. Sabi niya nagpakatanga siya sa pagbabala sa pinuno ng baryo at nagpakita ng labis na inosente, pero kahit subukan niyang tumakas, wala na rin siyang pag-asa. Samantala, sinasabi ng lalaki sa babae na huwag siyang pakialaman. Sinasabi niya na huwag siyang makialam, pero iginigiit niya. Sinasabing si Gabimaw ay tinatawag na lalaking walang laman dahil pumapatay siya ng walang pag-aalinlangan at walang nararamdaman. Kapag sila ay sinubukang pigilan siya, nakapatay siya ng 20 lalaki. Sabi rin ng lalaki na ang mga ninja na yun mula sa Iwagakir ay umiinom ng isang bagay na tinatawag na elixir ng buhay, isang gamot na nagmumula sa isang misteryosong isla at nagbibigay ng walang hanggang buhay sa kanilang lahat. Sabi niya wala na ang gulo, at hindi pa rin maintindihan ng babae ang pagpayag ni Gabimaw na pumatay ng 20 lalaki, kahit na ayaw na niyang mabuhay. Nag-iisip si Gabimaw, at sa wakas ay napagtanto niya na tama ang babae. Nakikipaglaban siya sa kamatayan, nagpapas siya na sa susunod na araw ay hindi na siya lalaban. Ngayon ay gumamit sila ng apoy at sinubukang sunugin siya, pero hindi man lang masunog ang kanyang damit, at halos mamatay ang isang hanggal sa kanyang lugar. Kahit sinabi niyang hindi na siya lalaban, nagsinungaling siya at patuloy pa rin. Pero ngayon sabi ng commander, magiging iba na at dinala siya sa isang napakakakaibang lugar. Doon niya natuklasan na ang babaeng nagtatanong sa kanya ay hindi lang isang kakaibang inspector, kundi isang taga-subok ng espada na ipinadala mismo mula sa Edo, si Seijiro Yamada Aceman, ang propesyonal na Verdugo. Ang kanyang angkan ay tinatawag na Yamada, at sila ay mga Verdugo na sa loob ng maraming henerasyon. Mga dalubhasa sa sining ng espada, espesyalista sa pagsubok ng mga talam, wala pang nakakaligtas sa kanilang pagbitay ng buhay. Pilit itong itinatago ni Gabimaw, pero takot na takot siya. Gusto niya noon ng isang taong may kakayahang pumatay sa kanya, pero ngayon nagsisisi na siya. Sinisira niya ang mga gapos para makatakas at sinimulan ang pakikipaglaban sa espada. Tapos doon niya napagtanto na ayaw pa niyang mamatay. Sabi niya na nakakita na siya ng maraming tao na malapit ng mamatay. Ang ilan ay nagpapanggap na tanggap na nila ang kanilang kapalaran, ang iba ay nagpapanggap na matapang, at mayroon ding nagmamakaawa.
Tapos ibinunyag niya na kahit si Gabamaw ang sinasabing humahawak pa rin siya sa buhay dahil mahal niya ang kanyang asawa. Siya ang dahilan kung bakit siya nabubuhay, at sa kaibuturan niya alam niya na. Totoo ito, at upang makabalik sa kanya kailangan niyang lumaban. Sinusubukan siyang guluhin ni Sejiri, tinatanong kung bakit niya nilalabanan ang mga damdaming ito. Naaalala niya ang kanyang asawa, na nag-aruga sa kanya at umasa na balang araw ay mamumuhay sila ng normal. Ngunit sa Agakiri, ang mga lalaki ay mga sundalo lamang, habang ang mga babae ay umiiral lamang upang magsilang. Sa madaling salita, wala silang karapatang mangarap o karapatan. Ang kanyang ama, upang linawin yun, sinunog pa ang kanyang mata. Ngunit kahit pagkatapos noon naniniwala pa rin siya. Hinahalikan siya nito, at tumutugon siya, nagpapakita na hindi siya kasing walang laman ng inaakala niya. Ngunit habang nakikipaglaban, paulit-ulit niyang iginigiit na wala siyang kaluluwa, na ginagaya lamang niya ang mga tao. Binigyan niya ito ng mga dahilan para gastuhing magkaroon ng mapayapang buhay, upang tumigil sa pagpatay at mamuhay ng tahimik, ngunit itinanggi iyon sa kanila ng lahat. Pinatunayan ni Sejiri ang kabaligtaran, at ipinakita ang isang dokumento ng kapatawaran na pinirmahan ng Shogunate, ang pinakamataas na pinuno. Sa pamamagitan lamang ng pagpirma, hindi siya sasaktan ng nayon o ng sinuman, ngunit walang libre. Kailangan niya itong samahan sa ibang mundo, iyon lang. Ang mahiwagang mundong ito ay isang lupain na umaapaw sa kasaganaan, kagalakan, at walang sakit, na tinatawag na Shinshinkai. Ang lugar na ito ay isang sinaunang alamat, dating tinatawag na paraiso, ibang mundo, at langit, ngunit natagpuan na ito. Sa lugar na iyon, ang mga paru-paro at bulaklak ay sumasayaw, magagandang tinig ay nagkakalat ng kanilang mga awit, katulad ng paglalarawan ng mga alamat. Pinaniniwalaan din na mayroong elixir ng buhay doon, na nagbibigay ng walang hanggang buhay sa sinuman. Nagpadala ang Shogunate ng isang grupo para hanapin ang elixir na ito, ngunit hindi na sila bumalik. Mga labi na lamang at isang bangka na natatakpan ng mga bulaklak ang natagpuan. 5 iba pang ekspedisyon ang ginawa, ngunit walang bumalik. Akala ng lahat ay kasinungalingan nito. Kaya tinipon ni Shogun Nariyoshi ang maraming bilanggo na may hatol na kamatayan mula sa iba't ibang panig ng bansa para ipadala sa islang yun. Sinumang magdala ng elixir ay gagantimpalaan ng kayamanan, at tatanggap ng kapatawaran. Pagkatapos, nagtapos si Sejiri sa pagsasabing kailangan niya ng isang taong bihasa, may malaking pagnanais na mabuhay, upang isagawa ang misyong ito. Ang kanyang asawa ay lubos na nasiraan ng loob simula nang siya ay mabihag, at naisip pa niyang tumalon sa tulay, ngunit dahil sa kanyang pag-asa, naghihintay pa rin siya. Kaya naisip niyang magandang ideya na sumama sa isang misyong parang naghahanap ng kamatayan sa isang mahiwagang isla laban sa iba't ibang kriminal na nakakulong na naghihintay ng parusa kapalit ng isang halik sa labi. Ngunit sinabi ng commander na hindi niya siya pakakawalan para sa isang bagay na napakawalang saysay, at kung makikialam si Sejiri, mamamatay siya. Kasama si Gabamaw. Alam niyang hindi kayang pumatay ng langaw ng commander at ginugol na niya ang 20,000 taon para subukang patayin si Gabamaw, kaya handa siyang harapin sila. Nang maalala niya ang kanyang asawa, pumayag si Gabamaw na sumali sa misyon, at sinamantala niya ang pagkakataong ipakita ang kanyang kapangyarihan, madaling nilupig ang lahat, gamit ang kanyang matinding sigasig, at sumuko ang commander na umiiyak. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang susunod na hakbang ni Sejiri. Sinabi niyang una ay babalik sila sa Edo. Nagreklamo siya, na sinasabing gusto niyang dumiretso sa isla, ngunit kahit sabik, tinanggap niya ito. Ikinukwento ni Sejiri ang isang bagay na karaniwan tungkol sa nang tinanggap ng kanyang ama ang hiling ng isang lalaki na mapugutan ng ulo habang nagkukwento. Perpektong hiwa raw ang nagawa ng kanyang ama kaya nakapagpatuloy pa rin ang lalaki sa pagkukwento hanggang sa huli, kahit wala na itong ulo. Simula noon, gusto na niyang gayahin ang ganoong pagtaga dahil napukaw ang kanyang interes. Habang nagsasagawa ng pagpugot ng ulo, nadaig siya ng takot at pag-aalinlangan. Napansin ito ng kanyang kasamahan, na nagsasabing sa ganoong kalagayan ay magdudulot siya ng masakit na kamatayan. Matapos tapusin ang isa pang gawain, pinatingin sa kanya ng kanyang kasamahan ang espada. Pagkatapos ng pagbitay, pagkatapos ay nakita niya na ang takot ay bumigat sa kanyang talam, na nagdudulot ng pagdurusa sa mga hinatulan, at inisip niya kung paano alisin iyon sa kanyang sarili.
Napagtanto niya na ang tanging buhay na kaya niyang bawiin ng walang takot o pag-aalinlangan ay ang kay Gabamao. Samantala, ang mga bilanggo ay nakatayo sa harap ng shogunate. Nilinaw ng mga sundalo na kung hindi dahil sa okasyong ito, hindi nila magkakaroon ng karapatang direktang makipag-usap sa shogun, na labis na ikinainis nila, kaya't pinag-iisipan pa nila kung tama ba ang ginawa nila. Sinusuri ni Sajiri ang mga bilanggo, kinikilala ang ilan, mga mamamatay tao at baliw, kasama si Gabamao sa kanila. Ipinaliwanag ang layunin. Kailangan nilang kunin ang elixir ng buhay at ihatid ito sa shogunate na nagpapahinga sa bahay. Bilang kapalit, ang mapalad na kriminal ay makakatanggap ng ganap na kalayaan. Napansin ni Sajiri ang isang hanggal na tumatawa. Isa siyang taong pumatay ng mga babae at bata para lamang sa kasiyahan, at iniisip niya kung mag-aatubili siyang pugutan ng ulo ang mga halimaw na katulad niya. Samantala, nakilala ng isang babaeng kulay ube ang buhok si Gabamao, sinasabing isa siyang ganap na eksperto sa larangan ng pagpatay, pero inaasahan niyang mas matangkad siya. At mas malakas, hindi nakatamtaman lang. Napansin ni Sajiri ang nakarelax na ugali ni Gabamao sa buong sitwasyon at iniisip niya kung hindi ba siya naiiba sa ibang mga kriminal. Noong malapit na silang sabihin kung nasaan ang isla, napansin nila na hindi sineseryoso ng mga kriminal, kaya ipinakita nila ang nangyari sa huling bumalik doon. Hindi na siya tao, at ilang mga bulaklak ang nagsimulang lumitaw sa buong katawan niya. Walang ideya ang sinuman kung ano ang nangyayari sa isla. Ngayon nagsimula ng kabahan ang mga kriminal, at sinabi ng isang kalbong lalaki na hindi niya alam na ganoon pala kadelikado ang isla. Isang sundalo, sinusubukan pang ang tumulong, sinasabing magandang paraan yon para mamatay, na may mga bulaklak na tumutubo sa bawat butas ng iyong katawan. Ngunit patuloy pa rin ang reklamo ng grupo, kaya nagalit siya at sinabing pupunta sila sa paraiso, at isang gawa ng kabutihan mula sa shogunate ang bigyan sila ng ganitong pagkakataon, dahil dapat sana silang bitiin. Nagtanong ang isang batang lalaki kung sigurado ba talaga silang naroon ang elixir. Pagod na sa mga tanong, sinabi na lamang ng mga sundalo na ang mga ayaw sumama ay umalis na. Isang lalaki ang tumalikod para umalis, ngunit pinugutan siya ng ulo. Nahulog siya sa patibong. Pagkatapos ay inihayag ng isang sundalo na sasamahan ng mga kriminal ng isang tagapagbantay, na papatayin sila. Kung sila'y sumuway sa patakaran o tangkaing tumakas, at kung masira ang kanilang monitor, sila rin ay mamamatay. Bago sila umalis, sinabi ng shogunate na bawasan ang bilang ng mga kriminal, dahil hindi lahat sila ay magkakasya sa mga barko. Kaya nagsimula silang magpatayan na parang mga baliw, isang mabilis at praktikal na paraan upang piliin ang pinakamahuhusay. Ang shogunate, na kumikilos na parang isang ganap na walang pakiramdam, ay humahanga sa kanila habang nagpapatayan. Tinawag siya ng kanyang subordinate na isang hanggal, ngunit sa isip lamang, dahil ang mga paglalaban na ito ay hindi kailangan. Tinanong niya ang isang analyst kung sino ang pinakamahuhusay sa ngayon, at sumagot ito na. Mayroon pang ang ilan na may mga pambihirang kapangyarihan. Itinuturo ang isang batang lalaking blonde na namumuno sa isang grupo ng mga bandido, ang babaeng kulay ube ang buhok na pumasok ng walang pahintulot sa isang kastilyo at tinalo ang ilang samurai, isang mandirigmang kilala bilang Dragon Blade, at isang napakalaking lalaki na di umano'y hindi kayang saktan ng kahit ano. Sa kanila, ang pinakatanyag ay si Gabamaro ang Hollow. Itinuturing na isang alamat, hindi pa man lang siya gumagalaw, at nakatayo lamang tulad ng isang bata sa palaruan. Iyon ay dahil walang sino man ang nangangahas na lumapit sa kanya. Sabi ng kasamahan ni Sajiri na ito ay maliit na bahagi pa lamang ng mangyayari sa isla. Doon, ang mga bagay ay magiging mas mahirap at mapanganib, kahit para sa kanya, at nagdududa siya kung kaya ba talaga niyang pumatay. Minamaliit din niya ito dahil babae raw ito, sinasabing kahit anak siya ng mandirigma, dapat ay maghugas siya ng pinggan at manirahan sa bahay. Ang pangalan niya ay Aizen. At sumagot siya na gagawin niya yun kung kaya niya. Ngunit ang lahat sa angkan ng Yamada ay kumikita sa pagkamatay ng ibang tao, sinusubok ang talam sa mga katawan, pagputol ng ulo, paggawa ng gamot mula sa mga bangkay. Alam na niya ito mula pa noong bata siya. Mayroon laging mga nakakainis na batang yun na inaapi ang iba. Tinatawag nila si Sajiri na anak ng kanibal na si Asa, tinatawag siyang mamamatay tao. Sinusubukan niyang labanan ang kanyang sariling kalikasan, ngunit ang katotohanan ay palaging nakikita sa talam ng kanyang sandata.
Iniisip ng ilang kriminal na magandang ideya na tangkaing nakawin ang kanyang sandata dahil mukha siyang mahina. Matapos silang patayin, patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng pagkabalisa. Napansin ito ni Gabamaro at sinabi na hindi madali ang pumatay. Pagkatapos ay tinanong niya ang shogunate kung walang ibang paraan upang magdesisyon kung sino ang pupunta, dahil hindi niya gusto ang pumatay ng walang dahilan. Nagalit ang mga gwardya at inutusan ang mga kriminal na patayin si Gabamaro. Akala nila madali lang ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, alam ni Gabamaro na kailangan niyang gawin, at kahit nakatali ang mga kamay niya, isa-isa niyang tinatapos ang mga ito sa pinakamabilis at pinakamabisang paraan. Humanga ang shogun at sinabing isa siyang halimaw. Sa wakas, naiintindihan ni Sejiri na ang kailangan niya ay tanggapin ang bigat ng mga kamatayang kanyang naging sanhi upang talunin ang takot na ito. Iniisip ni Aizen na ang pagpatay kay Gabamaro ay magiging napakalaking responsibilidad para sa kanya. Sabi niya kaya niya itong gawin, at naririnig siya ni Gabamaro. Sa huli, 10 na lang ang natitira para sa ekspedisyon. Ang hari ng mga magnanakaw, ang Dragon Blade, ang mangangaso ng mga walang panga, ang nakamamatay na dalangin, si Gabamaro, ang sakim na kortesana, ang ninja na lila ang buhok, ang nagrebelde na Heswita, at ang higanti ng bison. Nasa barko na sila, patungo sa paraiso upang hanapin ang elixir ng buhay bilang kapalit ng kalayaan. Sinabi ni Gabamaro kay Sejiri na noong bata pa siya, nakita niya ang pinuno ng Hagakure na tumanggap ng maraming atake ng espada, ngunit kahit na ganoon ay nanatili pa rin siyang nakatayo. Siya ay parang hindi namamatay dahil sa isang gamot na nakuha niya mula sa malayong lugar. Samantala, pagdating sa Shinsenkayo, napansin ni Gabamaro na si Sejiri. Hindi buong pusong naniwala na totoo ang isla. Halos sigurado siya na tunay na umiiral ang elixir, ngunit hindi niya alam kung naroon ito. Nabighani siya sa ganda ng lugar, ngunit sabi ni Gabamaro na ang bawat halaman doon ay hindi natural dahil walang sumusuporta sa kanila. Nang tanggalin niya ang mga tali sa kanya, pinagalitan niya ito dahil bawal iyon at inutusan niya itong sinubukan niya itong kumbinsihin, ngunit hindi niya kinaya ang biro at tinakat siya nito ng kanyang espada. Sumunod siya, ngunit tinamaan siya ng isang malaking bolang bakal. Ang naghagis nito ay ang baluktot. Siya, akala ni Gabamaro na patay na siya, pero nagkamali siya. Ipinaliwanag ni Sejiri na isa siyang mungheng mandirigma na nahulog ang loob sa mga armas at pagpatay. Nagreklamo si Gabamaro na hindi nakatali ang mga kamay niya, at tinanong ni Sejiri si Kisho tungkol dito. Sinabi ni Kisho na tataliin lamang niya ang mga kamay niya sa pagbalik. Kinutya rin niya si Sejiri dahil sa napakababang ranggo niya bilang samurai. Gusto ng lalaking naglalasap ng bakal ang atensyon ni Gabamaro at handang subukan ang bawat armas na dinidilaan niya sa nakakadiring paraan. Nakita ni Gabamaro na ito ay katangahan dahil habang sumusulong ang iba sa paghahanap. Mag-aaway na parang mga tanga silang dalawa, pero walang pakialam ang tag-adila ng bakal at gusto niyang bawasan ang kompetisyon. Kahit sa ganitong sitwasyon, iginigiit ni Sejiri na talian niya ang mga kamay niya. Tumanggap siya ng ilang tama, pero walang epekto ang mga ito, at napapahiya ang malaking lalaki dahil binigay na niya ang kanyang lahat. Sa huli, natapos ni Gabamaro ang pagtatali sa kanyang sariling mga kamay. Nagawa niyang buhatin ang tag-adila ng bakal gamit lamang ang isang sibat at pinabagsak siya sa isang palo, pero hindi ito magiging ganoon kadali dahil tumatayo ulit siya. Pagkatapos ng ilang oras, nananatiling buo si Gabamaro, pero hindi ko masasabi ang pareho tungkol sa tag-adila ng bakal. Tinanong ni Sejiri kung gusto rin ba siyang hamanin ni Kisho, ngunit hindi sila magkaaway. Ang kanilang tungkulin ay sinabi ni Kisho na kara-rating lang nila sa isla at nakita na nila ang lahat. Walang ligtas, kahit ang tagamasid. Mayroong nagtangkang magpakamatay sa barko, ang iba'y nagpanggap na bumuo ng mga alyansa, at mayroon pang ang pag-ibig. Tinanong ni Sejiri kung hindi ba yun lumalabag sa mga patakaran, ngunit nilinaw niya na ang pangunahing prioridad ng shogunate ay ang elixir ng buhay, at ang lahat ng iba pa ay pangalawa na lamang. Bukod pa rito, ang mga patakaran ay patakaran lamang kung naniniwala ang lahat sa mga ito. Nang alukin niyang putulin ang mga lubid ni Gabamaro, tumanggi ito at sinabihan si Kisho na umalis. Pero bago umalis, nilinaw niya na sa loob ng ilang oras ay magbabago ang lahat. Kalahati ng mga kriminal ay mamamatay, at pati na rin ang mga tagamasid, tulad ni Wizen, at sa wala pang isang araw, isa na lamang sa kanila ang matitira. At pagkatapos noon, darating na ang susunod,
at malamang na sila ay mula sa Iwagakure Village, katulad ni Gabamaro. At para kumpletuhin ang lahat, sinasabi nila na ang misyon na ito ang magdedetermina ng susunod na leader ng Asimun Clan, ang clan ni Sejiri. Pagkatapos ibigay ang ganitong karaming ng impormasyon at mga hinuha, sa wakas ay umalis siya. Tila malalim ang iniisip ni Gabamaro. Bigla, tinangka niyang sugurin si Sejiri at sinabi na tinangka niya itong patayin ng walang sakit. Samantala, may mga alaala siya ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga magulang ay pinatay dahil sa tangkang pagtakas sa nayon. Pinalaki si Gabamaro ng pinuno ng nayon habang ipinapakita sa kanya na ang damdamin ay nagpapahina sa mga tao, at kung wala ito, hindi niya kailanman mapoprotektahan ang anumang bagay, lalo na ang mahalaga sa kanya. Si Gabamaro ay nakipaglaban sa isang epikong labanan gamit ang espada. Sabi niya na ang pagpatay sa kanyang tagabantay ay paglabag sa mga patakaran, ngunit sabi niya na kung dumating ang mga taga-Iwagakure sa isla, lahat ay malalagay sa panganib. Sisirain nila ang lahat, at dahil doon kailangan niyang hanapin ang elixir sa lalong madaling panahon, at siya ay nakasasagabal lamang. Ayaw niya sa mga babae, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin siya. Napagtanto niya na ang kanyang pangangatwiran ay labis na kakaiba at radikal, ngunit huli na nang mapansin niya ito. Lagi siyang nag-aalangan na pumatay talaga, at agad nating makikita na siya rin. Sa gitna ng labanan, pareho silang nahaharap sa mga panloob na pagtatalo na pumipigil sa kanila na patayin ang isa't isa. Kahit na sinasabi niyang wala siyang kaluluwa, nagiging sinasabi ng kanyang asawa na siya'y namumula kapag hinahalikan niya ito. Gusto niyang patunayan na hindi na siya yung dating psychopath, at kung tatanggapin niya ang mga emosyon na mayroon siya, mananatili siya sa kanyang tabi magpakailanman. Pagkatapos niyang makilala ang kanyang asawa, nagsimula siyang makaramdam ng mga emosyon, at isa na rito ang pagkamuhi. Walang awa niyang pinapatay ang mga kinamumuhian niya. Ang lalaking ito ay may asawa at mga anak, ngunit pinagbantaan ng lalaking iyon ang kanyang asawa, kaya magbabayad siya. Mayroon na siyang malinaw na pagkakataon para patayin si Suiri, pero ayaw niya, at hindi ito napapansin ni Suiri, naniniwalang sinusubukan talaga siya. Ang kanyang marahang munting puso ay tunay na nakakasagabal. Sa huli, sinira niya ang kanyang espada at sinabi sa kanyang huwag nang lumaban pa dahil wala ring mangyayari. Akala ba talaga niya na matatalo niya siya gamit ang isang piraso ng kawayan, at sinabi niya sa kanyang masakit ang pagpatay sa kanya, dahil sa kaloob-looban niya ay nagmamalasakit siya. Matapos kutsain ang kanyang damdamin, natagpuan niya ang kanyang sarili na lubos na nadaig. Handa na si Gabamaro na itarak ang espada sa kanya at naalala niya ang sinabi ng kanyang pinuno na pumatay ng walang pag-iisip. Kahit na nasa ibabaw ng isang magandang babae, naaalala pa rin niya ang kanyang asawa, na nagsabi sa kanyang huwag gawin ito. Napansin ni Suiri na mayroon siyang nilalabanan, na para bang siya ay ayaw talaga siyang patayin. Malinaw na nadaya siya ng mga nagpalaki sa kanya, at talagang nakakaramdam siya ng emosyon. Habang pinagmamasdan siya, nakakaramdam siya ng inspirasyon upang harapin ang sarili niyang damdamin, kahit na nakakaramdam siya ng panghihina at kawalan ng kapangyarihan. Sabi ni Suiri, ang emosyon ay hindi kahinaan kundi binhi ng lakas, dahil ang mga walang nararamdaman ay nagbubulag-bulagan lamang. Gaya ng sinasabi ng kanyang asawa noon, ang malalakas ay ang mga humaharap sa sarili nilang damdamin. Sabi ni Suiri, dapat niya itong parusahan, pero palalampasin niya ito sa pagkakataong ito. Gusto niya siyang samahan sa paglalakbay ng mga laban, kapwa pisikal at emosyonal, at gusto niyang patunayan ito sa kanya na kaya nitong bawiin ang kontrol sa kanyang buhay. Dahil pareho silang may mithiin, kaya nilang magawa ito ng magkasama. Samantala, ang Dragon Blade at ang kanyang taga-subaybay, na mas mukhang bata, ay nakakita ng ilang bagay na tila gawa ng tao. Matapos sipsipin ng isang kakaibang kulisap, pinutol niya ang kanyang sariling kamay. Agad itong nagbago at natakpan ng mga bulaklak. Labis na kakatuwang mga kulisap at nilalang ang nagsisimulang lumitaw. Mayroon silang hugis na kalahating halimaw, kalahating hayop, ngunit alam ni Gabamaro kung paano ito haharapin. Ipinakilala tayo sa kwento ng Dragon Blade. Nang siya ay naging pinakamalakas na tao sa rehiyon, inanyayahan siya ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Tatsumi upang maging kanyang mandirigma. Naawa siya sa kanyang pangalan dahil mayroon itong kanji para sa dragon, kaya pumayag siyang lumaban para sa kanya kapalit ng tirahan at pagkain.
Ang sobrang taba na milyonaryo ay nakainsulto sa Dragon Blade matapos sabihin na hindi niya kayang putulin ang isang tunay na dragon. Sa galit, winasak niya ang buong mansyon. Matapos magdulot ng buong gulo na ito, sinabi niya na siya ay sinintensyahan ng kamatayan at hinabol ng buong angkan ng balyena. Ngunit wala siyang pinagsisisihan. Pagdating ng kanyang kapatawaran, tuluyan na siyang magiging malaya, kaya't may iba na naman siyang babawasan sa matabang lalaki. Sabi ng kanyang monitor, wala raw katuturan ang mga yon, ngunit galing sa isang taong pumupugot ng ulo ng mga tao at tinatawag itong trabaho, hindi nakakainsulto sa talam yon. Ang tunay niyang pangalan ay Fuji Yamada Asimon. Aniya, hindi lang pamumugot ng ulo ang trabaho ng kanilang angkan, sinusubukan din nila ang mga talam at gumagawa ng gamot. Napakahalaga ng pag-aaral sa katawan ng tao, hindi tulad ng talam, na sumisira sa tahanan ng iba. Hindi pinapayagan ni Fuji na insultuhan siya ng ganon at itinutok ang kanyang espada sa talam, na sinamantala ang pagkakataon. Para mapunit ang lubid, ang plano niya ay katulad ng matatapang na inumin, para alisin ang mga kalaban. Sabik siyang makahanap ng mga kalaban na kapantay niya dahil namimiss niya ang kagalakan ng laban. Gumawa si Fuji ng kakaibang pagtutulad sa mga insekto. Sa madaling salita, tama si Blade sa gusto niyang patayin ang lahat bago sila lumakas. Maaaring ikagalit ito ng pamahalaan dahil maantala ang paghahanap sa gamot, na magreresulta sa pagpapadala ng mas maraming sundalo. Nangyari ito ilang sandali bago nila nakaharap ang mga nakakatakot na nilalang na yon. Sinusubukan ni Gab Amaro na intindihin kung ano ang halimaw na yon, kung ito ba ay isang taong isda o iba pa. Ang kanyang anyo ay masyadong kakatwa para paniwalaan. Sinasabi ng kanyang likas na ugali na ang bolsa na ito ay mapanganib, na hindi naman mahirap mapansin. Kahit hindi niya alam kung ano ang nilalang, hinabol niya ito. Nang mapansin niya ang lakas nito, naalala niya ang itinuro sa kanya na huwag makipaglaban sa mga hindi kilalang kalaban. Kaya tatlo lang ang pagpipilian, manatili at mamatay, tumakas ng mag-isa, o tumakas kasama si Suiri. Pinili niya ang pinakamatalinong paraan, ang magpahuli sa palaka at mabugbog. Nakita ni Suiri na siya ay dumudugo, ngunit hindi niya alam na. Halos mawala na sila sa sarili dahil tinitingnan ng isang grupo ng kakaibang nilalang, hanggang sa tumigil na si Gab Amaro sa paglalaro at inilabas ang kanyang walang emosyong anyo, at nagsimulang pumatay. Ang inaakalang paraiso ni Suiri ay impyerno pala, sa madugong tanawing nilikha ni Gab Amaro. Nang mapansin niyang nasa panganib siya, sinubukan niyang huwag pansinin, pero hindi niya kaya, at nailigtas niya siya halos nang hindi niya namamalayan. Dumating ang isang grupo at humanga sa galing ni Gab Amaro sa pagpatay. Naalala niya ang magandang asal na itinuro ng kanyang asawa at nagpasalamat sa kanila. Para iligtas siya, nagtanong siya kung ano ang gusto nila, dahil magkaribal sila, hindi na kailangang tulungan siya. Ang babaeng kulay ube ang buhok ay nagngangalang Yuzuruha. Napansin niya na napakalakas nito, kaya tinutokso niya ito, nag-aalok ng kanyang sarili kapalit ng proteksyon. Dahil ayaw niya sa mga babae, tinanggihan niya ito nang hindi nag-iisip. Kahit alam niyang lalabanan niya ang ganitong panlilinlang, gusto niyang subukan kung gagana ito. Gayunpaman, ang alok na magtulungan ay totoo, dahil mas mabuti ang 5 kaysa sa 3. Napansin ni Suiri na may kasama siyang 2 tagamasid. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na ang kriminal na si Makuya, ang taksil na Heswita, ay niloko at pinatay niya. Ang kanyang mga biktima ay mapanganib at hindi lahat ay nakakaligtas, kaya nagpasya siyang samahan sila. Sa madaling salita, binabantayan din ni Genji na nabibighani sa kanya, ngunit hindi niya ito alam. Si Sentai Yamada Zeman ang isa pang tagabantay na orihinal na nakatalaga sa kanya. Medyo kakaiba ang kanyang pangalan. Sabi ni Yuzuruha na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, gaya ng nakikita ng lahat, at upang makuha ang elixir, kailangan nilang manatiling buhay. Naaalala ni Gabamaro noong tinawag siyang bigo, ngunit ayon sa kanya, hindi niya yun sinabi. Muli siyang napigilan, dahil ang mga karibal ay hindi maaari mapagkatiwalaan, ngunit sinasabi niya sa kanya na itigil ang usapan, dahil alam ng lahat na isa lamang ang makakapagbigay ng elixir at mapapatawad. Nagmamakaawa siya habang ginagamit ang lahat ng kanyang ganda, at makakakuha siya ng maraming impormasyon kapalit ng lakas. Sinasamantala niya ang pagkakataon upang sabihin ang isang bagay na hindi nila alam.
Ang tunay na panganib sa isla ay hindi ang mga halimaw, kundi ang mga insekto. Ang mga paru-paro na may mukha ng tao ay isang halimbawa. Mayroon silang lason at nakakahilo. Nakuha niya ang impormasyong ito mula kay Makuya, at ginamit niya ito upang subukan ang mga epekto. Ang mga alupihan ay nakakadiri, ngunit mga bangkay lang ang kanilang kinakain, at hindi umaatake ang ibang insekto sa isla kung malayo sila. Matapos ang mga pagsubok, nagpanggap siyang patay para sorpresahin si Makuya at patayin siya. Sinabi rin ni Senta na ang mga bagay na natagpuan kasama ng mga halimaw ay konektado sa mga tradisyon ng relihiyon, lalo na ang Budismo at Taoismo, kahit na magkaiba ang mga relihiyon. May ilang kakaibang estatwa na pinagsama ang mga relihiyon. Imposibleng paniwalaan na ang isla ay tunay na paraiso. Ang mga halimaw ay hindi banal, sila ay mga buhay na nilalang, marahil nabuo mula sa mga bangkay na tumapak sa isla bago pa sila. Desperado si Yusuria na makaligtas. May sakit na walang lunas ang kapatid niya, pero masyadong mahal ang gamot, kaya naging ninja siya para kumita ng pera. Pero hindi nagpapaloko si Gab Umaro at naintindihan na niya na kasinungalingan lang ang lahat. Wala siyang tunay na dahilan para mabuhay. Gusto lang niyang makabalik ng buhay dahil masyado pa siyang bata at maganda para mamatay. Kinukutsa rin niya ang mga samurai sa pagbibigay ng buhay nila para sa isang hanggal tulad ng shogunate. Tinatanong ni Gab Umaro kung ano talaga ang nangyari kay Makuya, pero sinasabi niya na huwag mag-alala. Dahil wala siyang ginawang mahalaga. Pumapayag siyang makipagtulungan dahil kailangan niya ng impormasyon, at nililinaw sa kanya na siya ay may asawa at ayaw niyang may damn-aikid sa kanya. Kahit gustong ibahagi ni Senta ang lahat ng impormasyong mayroon siya, pinipigilan siya ni Yusuria, dahil kung hindi, mawawalan sila ng silbi. Nadismaya si Sejiri sa kanyang sarili at nahimatay. Samantala, nakikita natin ang kwento ni Tuma, isang lalaking nagpanggap na kasapi ng angkan para iligtas ang kanyang kapatid na nakakulong, ang hari ng mga magnanakaw, si Ozet Chobay, na pinahihirapan. Magkasama na ngayon ang dalawa sa isla, namamangha sa mga dambuhalang nilalang na nakatitig sa kanila. Hinahangaan ni Tuma ang kanyang kapatid sa pagiging madaling umangkop sa mga sitwasyon. Sa kahirapan, nang patay na ang kanilang mga magulang, sila ay nabihag ng mga bandido. Gayunpaman, nagawa ni Chobay na manipulahin sila at naging isang malakas na pinuno, na sumuko para iligtas ang kanyang kapatid. Kapag hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, ang pinakamagandang gawin ay tumakbo. Tumatakbo sila mula sa mga halimaw, ngunit nahuli si Tuma. Akala niya iiwan siya ng kanyang kapatid, pero bumalik si Chobay na may sandata ng halimaw. Dahil sa ginawa niyang paggambala, biglang inatake sila ng ilang nilalang, na sinasabing kasalanan ang pagpatay na nagiging. Itanong nila kung ang mga nilalang na ito ay maaaring mga Diyos nga. Nawawalan ng pasensya si Chobay at sinisimulan silang patayin lahat, sinasabing walang nag-uutos sa kanya at siya ang sarili niyang Diyos. Hinahangaan siya ni Tuma, naalala ang mga panahong sinuportahan siya ng kanyang kapatid. Kahit noong umiyak siya dahil hindi niya alam kung ano ang tama o mali. Palaging sinasabi ni Chobay sa kanya na sumunod sa kanyang mga yapak dahil siya ang nakatatandang kapatid. Sinabi rin niya sa kanya na huwag magdalamhati o magpakita ng kahinaan. Ang pagiging malakas ang tanging pagpipilian. Ang dalawa ay nasa misyon upang nakawin ang elixir at inumin ito. Kahit kamatayan ay hindi sila pipigilan sa pagiging buhay, sa paraang gusto nila, pero bago yun kailangan nilang alisin ang lahat ng mga halimaw at kriminal sa isla, na hindi magiging madali, dahil ang mga mahihina ay patay na at ang mga natira ay malalaking banta. Nagising si Sejiri mula sa isang bangungot tungkol sa kanyang ama. Nakita niya si Genji at tinanong kung nasaan sila. Sumagot siya na nasa isla pa rin sila at nagpunta sa isang ligtas na kuweba, malayo sa mga insekto. Nilason siya ng mga kaliskis ng paru-paro at nahimatay. Kahit na kailangan niya ng pahinga, lumabas siya para hanapin si Gabamaro. Habang siya ay nasa labas at naghahanda ng hapunan, ang grupo ay tila nagtutulungan bilang isang team. At nadismaya si Yusuria sa pagkain ni Gabamaro, na mukhang basta-basta lang pinagsama-sama. Sabi niya naghanap siya ng sangkap sa isla at wala siyang mahalagang nakita sa daan. Isa itong misteryosong lugar, na hindi pa alam ng kahit sino ang ayos, at tinanong ni Yusuria kung alam ba ni Gabamaro kung ano ang itsura ng elixir ng buhay. Kahit na may kilala siyang gumamit nito, nagsinungaling siya at sinabing hindi pa niya naririnig yun bago ang misyon.
Tungkol sa mga insekto, karamihan sa mga uri ay karaniwan, pero ang iba ay mukhang tao. Hindi lang insekto ang mga halaman rin ay kahawig ng mga patay na samurai. Nagpapahiwatig na karamihan sa mga halaman ay gawa sa mga bangkay. Bago sila magpanik, nilinaw niya na wala siyang ginamit na kakaiba sa pagkain at hindi niya nakita ang misteryosong tangerine na hinahanap nila. Sabi ni Senta, mataas ang posibilidad na may mga taong nakatira sa isla, dahil maraming estatwa na gawa lamang ng mga tao. Nahihirapan si Sajiri na maniwala, dahil masyadong mapanganib ang mga halimaw at insekto. Kapag binuksan, wala silang buto, laman at bituka lang. Idinagdag ni Yusuriya na wala silang mga maliliit na bagay. Napagpasyahan nila na ang mga halimaw ay masyadong di natural para maging likas na nilalang, sila ay hanggal, nakakatakot, at gumagamit ng relihiyosong item. Mukhang tunay ngang nasa impyerno sila. Si Gabamaru lang ang nag-iisip ng malinaw at may napansin siyang interesante. Ang mga nilalang na nabubuhay ng walang mga organo ay nagpapahiwatig ng immortalidad, ibig sabihin ay talagang nasa isla ang elixir, at dapat nilang pag-aralan ang mga halimaw ng mas maingat. Samantala, sinabi ni Genji kay Sajiri na umalis na, dahil dapat siyang ipakasal sa susunod na lider ng angkan, kahit na isa siyang samurai. Masyado siyang mahina, at kaya ni Genji na asikasuhin si Gabamaru. Hindi magagalit ang shogunate, nagpumilit siya. Kaya pinagbanggit siya ni Genji ng ilang dahilan para bumalik. Nabali niya ang kanyang espada, may mga limitasyon dahil babae siya, hindi sapat ang lakas niya para patayin si Gabamaru, at isa lamang siyang taga-subok na walang talento sa labanan. Ngunit sumingit si Senta, sinasabing karamihan sa mga samurai na ipinadala sa isla ay hindi na bumalik. Halimbawa, ang mangangaso na si Norgay at ang kanyang bantay na si Tenza. Nahirapan sila dahil parehong napakalakas ang agos at ang ambon. Walang ipinakitang motibasyon si Norgay na bumalik dahil paparusahan siya ng kamatayan, ngunit sinabi ni Tenza na kakausapin niya ang shogunate para subukang alisin ang hindi makatarungang parusa sa kanya. Pagkatapos nito, nakakita sila ng isang bangka, at nang makalapit sila, napansin nila na ibang mga barko pala ang sumubok umalis. Ilang halimaw ang lumitaw. Binunot ni Tenza ang kanyang espada at agad siyang sinalakay. Nagbabala si Norgay na nagagalit ang mga nilalang sa mga kumikinang at bagay na nagpapakita ng paglaban, pero huli na nang sabihin niya ito. Tumakbo siya habang naghahanap ng bangkang umaandar, at naalala ni Norgay ang sinabi ng kanyang ama na manatiling buhay at ituloy ang lahi ng kanilang tribo. Nag-alok siyang tumulong sa isang grupo ng sundalo na nagtanong kung kabilang siya sa isang nayon na ayaw sumunod sa shogunato. Lahat ng hindi yumuyuko ay pinapatay ng walang awa. Para sa pamahalaan ng shogun, itinuturing silang revolusyonaryo. Kasapi siya ng sangka at pinahirapan ng mga sundalo na nakatuklas at sumire sa bawat nayong revolusyonaryo sa rehiyon sa pamamagitan niya. Napatunayang mabait at makatarungan si Tenza. Nauunawaan na isa lamang siyang inosenteng bata, naghanap siya ng mga paraan upang palayain siya. Patuloy pa rin siyang nakukonsensya dahil hindi niya alam kung dapat ba siyang mamatay dahil sa pagbubunyag ng nayon o mabuhay upang ipagpatuloy ang angkan. Nakasalubong nila si Kisho na sinapian ng mga bulaklak. Napapaligiran, tumanggi si Norgay na tumakas dahil naniniwala siyang ito ay isang banal na parusa. Hindi sumasang-ayon si Tenza at patuloy na lumalaban para panatilihing buhay sila. Kahit hindi niya maintindihan ang pinagmulan ng pagkakasalang ito, sabi ni Tenza hindi siya maaaring sumuko ngayon at nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban. Nang makakita sila ng isang buong bangka, tumakbo sila patungo dito. Nakatakas sila pabalik sa isla at natuklasan na ang buong agos sa paligid ng lugar ay palaging hinihila ang lahat pabalik dito. Kung hindi sila makakahanap ng agos na palabas, malaki ang problemang haharapin nila. Bukod pa doon, iba ang mga halimaw sa dagat at maaaring nakapaligid din dito ang bundok ng mga bangka. Ang mga barko ng samurai na naging mga bulaklak ay nagawang bumalik. Kaya mayroong labasan, kailangan lang nila itong hanapin. Nang maghubad si Norgay para maghugas, napansin ni Tenza na babae ang katawan niya. Doon mismo niya natuklasan na si Norgay ay isang babae. Nahihiya, tinakpan niya ang kanyang mga mata, ngunit tila hindi naman ito alintana ni Norgay. Napaka-gentle ni Tenza, at dahil doon ay sinabi ni Norgay na papakasalan niya ito. Ang lahat ng nangyayari sa isla ay lubhang nakakalito para sa kanyang isipan. Inulit nila ang kanilang mga plano.
Ang unang misyon ay libutin ang isla para hanapin ang labasan. Pagkatapos noon, hahanap sila ng kakampi. Sinabi ni Genji kay Sejiri na umalis sa madaling araw, at tinatawag siyang maliit na babae. Sumasang-ayon si Senta na mapanganib ang lugar, pero malaking tulong siya kung kailangan nilang labanan si Gabamaro. Kutob niya na nagbago si Gabamaro simula nang dumating sa isla, pinuprotektahan si Sejiri, at maaaring gusto niyang bumalik na may kasama. Iniisip niya na totoong ang ilang beses siyang naprotektahan, pero wala siyang ideya kung bakit. Pagdating ng gabi, nagpapalitan sina Izen Asimon sa pagbabantay kay Gabamaro. Sa tingin niya ay hindi makatarungan dahil hindi babantayan ng ibang mga bilanggo, at tinatanong kung bumuti na ang pakiramdam ni Sejiri dahil sa mga sugat mula sa insekto. Hindi niya inaasahan, iyong mga tanong at sagot na nagpapakita na siya ay gumagaling. Sabi niya may utang na loob siya sa kanya dahil tinulungan siya na. Ang pagpapadalos-dalos ay hindi ang dapat gawin, sa halip ay paghahanda ng pag-atake laban sa Iwagakure. Nagpasya siyang manirahan kasama ang kanyang asawa at hindi tatakas. Sino mang susubok na pigilan siya ay matatalo. Sabi ni Sejiri na napakalakas niya, at sumagot siya na mas malakas siya. Nagtataglay siya ng perpektong kombinasyon ng katawan, isip, at kaluluwa, at ipinakita niya yon sa kinalalagyan nila. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang nayon walang nakakaalam kung paano. Gaano katatag ang isang tao hanggang sa masaksihan nila mismo ang katatagang iyon. Kinabukasan, napansin ni Genji na sa huli, walang sumalakay sa kanila at tila hindi gumagalaw ang mga halimaw sa gabi. Tinanong niya kung handa na si Sejiri na umalis, ngunit sinabi niyang hindi siya aalis. Nainis siya at iginiit na kakausapin niya ang shogunate at magiging maayos ang lahat. Muli niyang sinabi na dahil babae siya, kailangan niyang bumalik sa bahay at magsilang ng mga anak ng Khan. Sinabihan siya nitong tumahimik, na nagsasabing mananatili siya at hindi niya ito inuutusan. Kung gusto niya, maaari siyang bumalik mag-isa, dahil wala itong magiging kaibahan. Si Sejiri, noong bata pa, ay pinakitunguhan ng walang galang at may pagkiling. Bawat babaeng may dalang espada ay hinusgahan, at maging ang kanyang ama ay tumingin sa kanya ng may pagkadismaya. Ano man ang mangyari, maging isang mandirigma o may bahay, ang isang babae ay hinuhusgahan ng kanyang pamilya at ng lipunan. Kung siya ay aalis ngayon, pagsisisihan niya ito habang buhay. Kahit na si Genji ay nagsasalita ng walang katuturan at kumikilos ng may kapusungan, nilinaw niya na ayaw niyang makita bilang isang mahinang babae at humiling na pakitunguhan bilang isang tunay na samurai. Kahit na walang karanasan, handa niyang harapin ang mga hamon sa hinaharap kasama si Gabamaro. Pero hindi naiintindihan ng bungangero at tinatangkang gulatin siya. Agad niyang ninanakaw ang kanyang espada, pinapatunayang hindi siya kasing hina ng inaakala nito. Binabawi niya ito at biglang nag-ambala ng higanti, na hanggang ngayon ay hindi pa rin inaalis ang tela sa kanyang mukha. Si Roki Rota ay isang matako na batang lalaki na puro kain, laro, at paminsan-minsan ay nananakit ng tao. Sinimulan niyang bugbugin si Genji ng walang awa, na sumisigaw kay Sejiri na tumakbo habang may oras pa. Dumating si Gabamaro na may sipa, tinataboy ang higanti. Akala ng walang laman na isa siyang halimaw, ngunit ipinapaliwanag ni Sejiri na siya ay ang higanti ng Bizen na nagngangalang Roki Rota. Ang may gawa sa kanya ay si Izen, na matagal nang patay. Ang kanyang tingin ay parang sa isang maninila na gusto lamang lamunin ang kanyang biktima. Ang tanging pagpipilian ni Gabamaro ay patayin siya. Sinusuri niya ang kakayahan ng kalaban, gaya ng itinuro sa kanya ng pinuno ng nayon, at napagtanto niya na ang higanti ay napakatibay. Dahil walang epekto ang sipa sa paglipad, sa pisikal, mas mahina si Gabamaro, kaya humingi siya ng tulong kay Yuzuriha. Sabi niya patuloy siyang mangangalap ng impormasyon, gaya ng napagkasunduan nila. Bilang dagdag, susuportahan din niya siya. Ang atake ng higanti ay simple, ngunit sobrang bilis, at imposible harangan ang kanyang mga kamao. Walang epekto sa kanya ang maliliit na bato sa lupa. Ang baluktot na talam ni Gabamaro, na mas mukhang isang piraso ng tela, ay hindi pa rin siya nasusugatan, kahit kaya nitong pumutol ng bakal. Samantala, sinusubukan ni Sejiri na tulungan si Genji. Sabi niya na kanina ay kumikilos siya na parang lalaki, at ngayon ay nagiging mahinahon na parang babae, ngunit ayaw niya lang na mamatay ito at sinusubukan niya itong tulungan.
Sa wakas naiintindihan niya na ayaw niyang pumili sa pagitan ng pagiging babae o pagiging lalaki, ngunit sa halip ay tanggapin ang pareho bilang bahagi ng kanyang sarili. Bilang tanda ng paggalang at paghanga, iniabot niya sa kanya ang kanyang espada, sinasabing pinatay ng Colossus si Wazan, kaya tungkulin niyang hatiin ito sa dalawa. Napagtanto ni Gabamaro na hindi niya ito kayang harapin ng harapan, at walang epekto ang pag-atake mula sa malayo. Dahil nag-iisa siyang lumalaban, mas naging mahirap ito, dahil hindi niya masamantala ang bulag na bahagi. Ngunit lumitaw si Sejiri at pinutol ang kanyang daliri, na nagpaiyak sa kanya na parang bata, nauunawaan ang istruktura ng kalaban at pagtama sa mahihinang punto nito na mahalaga sa labanan, at alam niya yun. Sinabi ni Senador Tus na gusto niyang asikasuhin si Genji, pero sabi ni Yusuriya, malamang patay na siya. Kahit ang ingay-ingay, walang halimaw na nagpakita, kaya pwede lang nilang panoorin ang laban at tumakbo kapag pareho na silang patay. Ang sugat ng Cole Oso ay tumigil na sa pagdugo, at kailangan nilang humanap ng paraan para maputol ang ulo niya, simula sa mga binti niya para lumuhad siya. May malinaw na pagkakataon si Sejiri, pero nag-aalinlangan siya dahil nagpapadala siya sa emosyon. Naaalala niya na isa siyang taong pumatay sa dalawa niyang kaibigan at nagsisimula na siyang mag-isip ng mas malinaw. Napansin ni Gabamaro na nasaktan niya ang binti niya habang umiiwas sa mga atake, at napagtanto ni Sejiri na isang sampal. Ang Colossus ay nagdudulot na ng malaking pinsala. Napakagalaw niya, kaya nahihirapan siyang umatake, dahil sanay siyang umaatake sa mga kalaban na hindi gumagalaw. Ang pagpapayo ko sa kanya ang tanging paraan. Naabala si Gabamaro habang nakikipag-usap. Bigla, nagsimulang umiyak at sumigaw ang Colossus, sumugod sa kanya at tinamaan siya sa mukha. Hindi na kaya na ni Gabamaro ang lakas ng higanti at nasugatan ng malubha. Ilang segundo na lang bago siya tapusin, sumaklolo si Sejiri. Naalala niya ang lahat ng mga itinuro sa kanya, at sa pamamagitan ng pananatilang kalmado, nailihis niya ang direksyon ng atake. Humahanga sa lahat, mayroon siyang pambihirang balanse. Sabi ni Sentes, nasa ika-11 posisyon siya sa ranggo ng Zazenmen, batay sa kanyang kakayahan sa pamumuno, at nakakalungkot na nababawasan ang kanyang posisyon dahil lamang sa pagiging babae niya. Napagtanto ni Genji na sa usapin ng kasanayan, wala siyang gaanong karanasan sa laban, pero malinaw na kapag ang kanyang tungkulin ay naaayon sa kanyang nararamdaman, ang kanyang kakayahan sa espada ay nagiging perpekto. Kahit natatakot sa mga halimaw ng isla, hindi siya takot sa mga kriminal at napakatigas ng ulo. Napagpasyahan ni Gabamaro na tama ang kanyang pananaw sa kanya, napakalakas niya. Bumagsak ang Colossus sa kanyang mga tuhod, halos mapugutan ng ulo, ngunit nakatakas. Medyo mayroong ideyang kakaiba si Gabamaro, tinatapos niya ang kanyang buong pagsusuri sa sitwasyon at napagtanto na kakailanganin niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan. Pagod na pagod sa paggamit nito, sinabi ni Asagi sa kanya na sapat na ang sunugin ang lahat, at tumakbo palayo sina Yuzuru at Center nang mapansin nilang lumala na ang sitwasyon. Gusto nilang sunugin ang buong lugar. Ipinaliwanag niya na dahil sa usok ay mawawala ng pag-asa ang Colossus, at kapag nalanghap, siya ay mawawala ng hininga, na magpapadali para siya ay mapigilan. Nilalaso ng carbon monoxide ang buong katawan, pinagkakaaitan nito ng oxygen, at ang solusyon ay manatiling mababa at iwasan ang paglanghap ng usok. Hindi na kaya ng Colossus at lumuluhod. Ito na ang perpektong pagkakataon upang putulin ang kanyang ulo. Hawak ni Gabamaro ang kanyang mga kamay, at nakatuon si Asairi sa pagtapos nito ng mabilis. Gayunpaman, sumasalamin sa kanyang mga mata ang kanyang kwento. Kahit gaano siya kabagsik, isa lamang siyang batang malungkot na walang gustong makipaglaro. Napagtanto ito ni Asairi habang hawak ang kanyang ulo. Tumataas ang apoy na maaaring makaakit ng mga halimaw. Oras na para umalis. Mula sa malayo, nakita niyang patay si Genji at napagtanto na sa islang ito, hindi niya maililibing ang mga kasama o kriminal. Kaya naman kailangan niyang manatiling matatag at sumulong. Palaging sinasabi ni Genji na ang lakas at kahinaan ay hindi dapat paghiwalayin, kundi tanggapin. Nagtitipon ang mga halimaw sa paligid ng apoy, hindi katulad ng mga hayop na likas na umiiwas sa apoy. Isa pa itong senyales na ang mga nilalang na ito ay hindi normal. Iminungkahi ni Gabamaro na pumunta sa direksyon kung saan nanggaling ang mga halimaw. Kahit na sila'y mapanganib, sila lamang ang tanging pahiwatig sa elixir ng buhay, ngunit bago iyon.
Gusto niyang magpahinga, dahil ramdam pa rin niya ang tama na natamo niya. Iniisip ni Asahiri na sumuko na, pero handa siyang sundan ng bawat pahiwatig, gaano man kaliit ito. Nanaig ang kanyang motibasyon na makabalik sa kanyang asawa, at tinatanong niya ang kanyang sarili kung hindi ba nag-aalala si Asahiri sa kanyang mga kasamahan. Dahil tinanggap ng lahat ang misyon na batid ang mga panganib, hindi magiging maganda kung mag-aalala siya para sa kanila. At ang tanging paraan para makatulong ay ang hanapin ng elixir sa lalong madaling panahon. Muli, magkasundo ang layunin ni Asahiri at Gabamaro. Habang tumatakbo sila, nakita nila sina Yusoria at Senta, at tanungin kung bakit sila tumakas. Ngunit kapag nakita nila ang isang wasak na nayon, labis silang nagtataka. Paano kaya nakatira ang mga tao sa lugar na ito? Samantala, si Toma at Chobay ay nagsasagawa ng karahasan. Si Chobay ay matapang at umiinom pa nga ng dugo ng mga halimaw. Sinasabi niya na ito ay kapag tinanong tungkol sa mga taong dating nakatira sa lupaing ito noon, sinabi ni Toma na ang mga pantas ay isang uri ng higit sa karaniwang tao. Karamihan sa kanila ay mukhang matatanda, hindi namamatay, at may kakayahang gumamit ng mga mahiwagang mahika. Sinasabi sa alamat na ang Shinshin Kaiwo ay hindi tinitirhan ng mga halimaw, kundi ng mga pantas. Nakikita ni Chobay ang isang magandang solusyon para dyan, puksain ang buong grupo ng matatanda, habang nararamdaman ang kakaibang presensya sa gubat. Sila ay nagpunta para mag-imbestiga at nakakita ng magkasintahang naglalambingan. Nagtanong si Chobay kung may lugar pa para sa isa, at kung paano sila naging pabaya sa lugar na ganito. Nagtataka ang babae kung paano nabubuhay ang mga tao sa rehiyong ito. Nagsasalita siya na parang hindi rin siya tao, at dahil doon tinanong ni Chobay kung isa ba siyang halimaw. Inaanyayahan silang sumali sa kanila, pero binawi ang imbitasyon ng babaeng blonde, na nagbunyag na siya ay isang nagbabagong anyo at papatayin sila. Hindi na si Gabamaro, hindi na nagtataka sa anumang bagay sa islang ito. Ang tanong ay hindi kung umiiral ang mga pantas o hindi, kundi kung sila ba ay kakampi o kaaway. Napansin niyang may nagmamasid, hinabol niya ang taong yun, na napag-alamang isang bata. Nagtataka siya kung tao ba ito o hindi. Pagkatapos noon, siya ay tinamaan. Iniligin niya ang halimaw, sinasabing maaaring may alam ang bata tungkol sa nayon, at huhulihin niya ito. Iniwan ni Sajiri ang dalawa at hinabol si Gabamaro, dahil siya ay kanyang bihag. Tinanggal ni Yusoria ang salamin ni Senta para hindi niya makita ang kanyang nanjutsu. Nagawang maabot ni Gabamaro ang bata at nagulat sa kanyang kakaibang lakas. Tumigil siya nang sabihin ni Sajiri na hindi niya siya sasaktan. Sumugod siya sa harapan nito nang biglang sumuntok ito ng napakalakas. Kahit may itsurang tao, nagdududa siya kung tao ba talaga ito, sawang-sawa na sa mga sitwasyon na patuloy niyang ginagawa. Sabi niya ayaw niyang saktan ang bata, pero gagawin niya kung kinakailangan. Pagkatapos noon, nagsimulang umiyak ang bata, na ikinailang niya, at pinakawalan niya ito. Sa kabila ng kanyang lakas, isa lamang siyang normal na bata, at napansin ni Sajiri na galit si Yusoria na naglalaro sila ng magulang at anak. Habang nilalabanan niya ang kakaibang halimaw. Habang sinusubukan nilang pakalmeyan ang bata, sinasabi ng halimaw na ibalik siya, at sa kanya sila dadalhin sa nayon at sasabihin sa kanila ang tungkol sa elixir ng buhay. Sabi ni Yusoria na maaaring ito ay isang panlilinlang, dahil hindi nagsasalita ang mga halimaw, pero nakumbinsi sila nang sabihin ng halimaw na may mainit na paliguan sa nayon. Hindi mapalagay si Sajiri, pero alam ni Gabamaro na madali niyang matatalo ang halimaw kung gagawa ito ng anumang kalokohan. Pagdating nila sa nayon, napansin nilang wasak ang lahat. Sinabi ng halimaw na 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi ganito ang nangyari, at dinala niya sila sa kanyang tahanan. Maraming tanong si Gabamaro, ngunit gusto muna ni Yusoria na maligo, at sinabi niya kay Senta na asikasuhin ito. Habang nagtatamasa ng paliligo sina Sajiri at Yusoria, napansin ni Gabamaro kung gaano kapayapa ang halimaw at ang bata, sinabi pa niya na naroon lang siya upang bantayan si Yusoria. Hindi niya maitatanggi kung gaano nakaka-relax ang paliligo. Nagdala ang bata ng mga tuwalya at ipinakita na gusto niya si Sajiri kahit hindi nagsasalita. Naghihinala si Gabamaro at hindi pinapayagan si Senta na uminom ng tubig, kahit uhaw na siya. Kailangan muna nilang malaman kung ano ang mga halimaw na ito. Kahit may handaan sa mesa, napipilitan siyang magpigil. Sinusubukan ng halimaw na patunayan na hindi lason ang pagkain at sinasabing kumakain din ang babae nito.
Tinatanong ni Gabamaro kung ano ang relasyon nila ngunit mas pinipili ng halimaw na huwag sumagot. Inililipat ang usapan, nagtatanong siya tungkol sa isla at sa lokasyon ng elixir, ngunit naputol ni Yusoria, na nagugutom. Nararamdaman ni Sajiri at Gabamaro na ginugulo sila. Sinimulan ng halimaw na sabihin na ang tunay na pangalan ng isla ay Ketako, ang paraiso kung saan nakatira ang mga Diyos. Kinukwestiyon ni Sajiri ang mga pahayag na ito, ngunit hindi pa kailanman lumabas ang halimaw sa isla, kaya hindi siya makasagot. Bukod pa roon, ibinunyag niya na ang elixir ng buhay ay talagang umiiral, at sa sinaunang alamat, ang pangalan nito ay Thiem, ang pinagmula ng walang hanggang buhay. Ang isla ay may 3 bahagi, ang baybayin at ang gubat ay tinatawag na axis. Ang nayon ay matatagpuan sa rehiyon ng Oho, at ang elixir ay nasa Ori, ang gitna ng isla na natatakpan ng ulap. Natuklasan nila na walang saysay ang paghahanap sa gubat. Ang elixir ay hindi isang tangerine, at nakahinga ng maluwag si Gabamaro sa pagkaalam na makakabalik siya sa kanyang asawa. Nang tanungin kung ang halimaw kung ito ay hindi kathang-isip lamang o kung nakita na niya mismo ito, sumasagot siya na balang araw ay matatagpuan ito ni Gabamaro. Sa ganoong paraan, hindi na siya magdududa sa kanyang mga salita, dahil ang mga banal na pantas ay mga perpektong nilalang, hindi sila namamatay o tumatanda, at sila ay lubhang magaganda. Ang mga halimaw na nakakasalubong nila sa daan ay ang mga Shoshin, at hindi sila maihahambing sa mga pantas. Sabi ng halimaw na walang patutunguhan ang impormasyong ito, dahil ang mga pantas ay mga nilalang na hindi kayang talunin at hindi nila pinapayagang makaalis ang sinuman sa isla. Lahat ng mga taong tumapak sa mga ito, mga lupain sa kalaunan ay namatay. Binyantaan siya ni Gabamaro at patuloy na nagdududa, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga pantas ang pinakamahalagang nilalang sa isla, dahil sila ang nag-uutos sa Shoshin at nagpaparusa sa mga tao. At ang parusa ay hindi lamang kamatayan, sila ay muling isinisilang bilang magagandang bulaklak, pinalaya mula sa kanilang mga kasalanan, na umaabot sa walang hanggang kapayapaan. Ang mga buhay na nagiging bulaklak ay ang pinagmula ng elixir. Para patunayan ang kanyang mga salita, ipinakita niya na naghihilom siya sa pamamagitan ng isa sa mga biyaya ni Elshir. Tinanong ni Gabamaro kung ang babae ay mayroon ding kakayahan na maghilom, itinutok ang kanyang espada sa kanya, at pinagalitan siya ni Sajiri. Para sa paggawa niyan, nagtatapos ang halimaw sa pagsasabing ito ay tunay na paraiso, at ang kapalaran ng mga tao ay nasa kamay ng mga Diyos na naninirahan dito. Dahil gusto ni Senta na palitan si Sajiri, kailangan niyang sumama sa kanya sa paliguan. Sabi ni Gabamaro, mukhang relax na relax siya pagkatapos maligo. Sinusubukan niyang itanggi, pero malinaw na naaalala niya. Pinag-uusapan nila kung paano nakakalap ang grupo ng maraming impormasyon, pero nakikita nilang hindi ito magkaugnay-ugnay, at hindi sigurado si Sajiri kung lubos ba niyang mapagkakatiwalaan ito. Ang pangalan ng halimaw ay Roko at ang bata ay Mei. Silang dalawa ay isinilang sa isla at doon na nanirahan, naroon sa loob ng maraming siglo, at sinasabing gusto nilang magpatuloy na mamuhay ng mapayapa. Karamihan sa impormasyon ay may katuturan, maliban sa mga pantas ng kalangitan. Sinabi ni Senta na sa sinaunang pilosopiya, ang mga pantas ay marurunong at may mataas na kalibre, ngunit nagkasundo ang dalawa na ipagpaliban muna ang mga misteryo, at ang mahalaga ay malaman kung mapipigilan sila sa pagkuha ng elixir. Pagdating niya sa paliguan, natagpuan ni Gabamaro si Mei na naliligo. Nahiya siya, ngunit tinawag niya itong iyakin, dahil sa kanilang nayon lahat ay nagbabahagi ng paliguan, anuman ang edad o kasarian. Habang naghuhubad siya, ang dalawa ay humanga sa ang dami ng mga peklat na nakakalat sa kanyang katawan. Kahit na may mga produkto sa paliguan, mukhang napabayan si Mei, at napansin ni Sajiri na walang nagtuturo sa kanya kung paano gamitin ang mga ito. Kaya nagpasya siyang aalagaan niya ang buhok ni Mei gamit ang mga produktong dinala mula sa Edo. Si Gabamaro ay nasa hiwalay na lugar para makaligo sila ng payapa. Nang tanungin, sinabi niya na kailangan niyang bumawi, dahil nag-alok ang batang babae ng pagkain at paliguan sa lahat. Dagdag pa niya na dapat siyang magpahinga habang kaya niya, dahil pinupuwersa niya ang kanyang sarili ng sobra. Gustong-gusto ni Mei ang kanyang bagong buhok at nagpasalamat kay Sajiri sa pamamagitan ng isang yakap. Habang siya ay nagrereklamo, naalala ni Gabamaro na sinabi ng kanyang asawa na sobra siyang nagpupursige, gaya ng sinabi ni Sajiri,
at mahalagang magpahinga pagkatapos ng nakakapagod na gawain. Hindi niya kailangang mahiya kapag hinuhugasan niya ang kanyang likod, dahil mag-asawa sila. Ngunit sabi niya hindi siya nahihiya, hindi lang niya gusto ang maligo, dahil pinapahina ng tubig ang kanyang likas na galing sa laban. Ngunit binabato siya nito ng timba para tumigil siya sa pagsasabi ng kalokohan. Sabi nito mahalaga ang pagpapahinga, para hindi siya bumagsak sa laban na talagang mahalaga. Tinanong niya kung anong laban ang tinutukoy nito, at sumagot ito na, ang laban ng buhay, pamumuhay ng may pagkakasundo at katapatan. Ang pagsunod sa kanyang mga paniniwala nang hindi siya bumibitaw ang tanging mahalagang laban. Dagdag pa niya na kahit isa siyang general, isa naman siyang stratehista, at ang kanyang payo ay magpahinga. Inaanyayahan niya itong pumasok sa paliguan, ngunit siya ay parang pusa at ayaw sa tubig. Dahil doon, pinapayuhan din niya itong huwag nang takpan ang kanyang peklat gamit ang kanyang buhok. Kahit na iyon ang paraan na gusto niyang ayusin ito, sinusunod niya ang kanyang hiling ng masaya. Habang sila ay papalabas ng paliguan, sinabi niya kay May na huwag mahiya sa kanyang mga peklat, dahil may kilala siyang babae na may malaking peklat. Sino ang mas maganda kaysa sa kahit sino? Nabibighani si Sejiri sa kanyang mga salita at iniisip niya na marahil hindi naman siya masamang tao, dahil nagbabago siya ng kaunti. Sabi ni Gab Amaro na sa sandaling ito ng pagpapahinga ay naalala niya ang kanyang mga layunin, at wala siyang panahong magsayang ng oras sa mga usapan. Simula pagkabata, si Tenza ay palaging pinapahiya, at tinatawag siyang basura, walang silbi, at walang halaga. Lumaki siya sa mga iskinita at walang pera o kagustuhan ang kanyang mga magulang na pakainin siya. Dahil doon, kapag nagugutom siya, nagnanakaw siya. Malaya siya, natutulog at nagigising kung kailan niya gusto. Habang naglalakad, nabangga niya ang isang grupo ng mga lalaki na uminsulto sa kanya, pero pinagsisihan nila yon. Habang binubugbog niya ang mga lalaki, napigilan siya ng kanyang magiging amo, si Nine Shin. Sabi ni Nurgai na hindi nila mahahanap ang labasan sa paglalakad sa dalampasigan, mapapagod lamang sila. Pagod na si Tenza sa pagtawag sa kanyang tanga, sumagot siya ng pag-alit. Iminungkahi niya na dumaan sila sa kagubatan na humaharap sa mga halimaw, ngunit tumanggi siya. Dahil alam niyang babae siya, iniiwasan niyang ilagay siya sa panganib. Akala niya ay nakakatuwa yun at muling sinabi na gusto niya siyang pakasalan, ngunit sumagot siya na hindi ito ang panahon para mag-isip tungkol sa kasal, kundi tungkol sa kaligtasan. Biglaan, isang babae na sinasabing nahulog mula sa langit ang lumitaw na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang maging lalaki, tinanong niya kung sila ba ang pumatay sa maraming shin sa gubat. Sa takot, tumakbo sila palayo, ngunit ipinaalam ng guro na hindi sila magtatagumpay. Humanga siya sa mga iwas ni Nurgai at nagsimula silang lumaban. Napakalakas ng nilalang at ang tanging magagawa nila ay subukang tumakas. Matapos mag-aksaya ng oras sa pamamagitan ng pagputol sa ulo nito, pumasok sila sa gubat, ngunit kahit na ganoon ay patuloy pa rin silang hinahabol ng guro. Sila ay nailigtas sa huling sandali ng Shin. Habang ang tatlo tumakas, tanong ni Nurgai kung paano niya nagagawang maging napakatumpak kahit hindi nakakakita. Palayo sa nilalang, ipinaliwanag ni Tenza na si Shin ang kanyang Panginoon at nagturo sa kanya kung paano humawak ng espada. Nagbabala si Shin na ang kanyang atake ay ordinaryo lamang, at laban sa mga kalaban sa antas na iyon, kailangan ni Tenza na mag-focus sa pagtama sa kanilang mga kamay o paa. Kahit sa sitwasyong yon, kumikilos pa rin siya bilang isang guro, ngunit ipinakita niyang masaya siya na ligtas ang dalawa, dahil akala niya hindi na niya ito makikita muli pagkatapos nitong bumaba ng bangka. Matapos gampanan ang kanyang tungkulin, sinubukan niyang umalis sa isla, ngunit hindi nakahanap ng anumang daloy palabas. Dahil may limitasyon sa kung ano ang kayang gawin ng isang bulag na mag-isa, naghanap siya ng tulong. Sabi ni Tenza, kaya nilang gawin ito ng magkasama. Pero bago yun, tinanong ni Shin kung bakit niya pinoprotektahan ang isang kriminal. Matapos siyang subukang akitin at labagin ng mga patakaran, pinatay ang kurtisana sa isang walang sakit na hiwa, kaya hinihingi niya ang paliwanag. Nang bantaan ni Shin na papatayin si Nurgai, sinabi ni Tenza na wala siyang ginawang krimen at handa niya itong protektahan. Iginiit ni Shin na lahat ng mga nakakulong ay kriminal at hindi sila ang magdedesisyon tungkol doon. Ang asal ni Tenza ay maaaring maging dahilan upang hatulan ang lahat ng aseman sa pagtataksil. Sumagot si Tenza na kahit wala siyang anuman,
tinanggap siya ni Shin nang walang kahit anong dahilan. Tulad na, sabi ni Shin, nakita niya ang potensyal at tala sa kanya, nararamdaman din ni Tenza iyon kay Nurgai. Alam niyang pakikinggan siya kung magsasalita siya ng tapat, kaya naalala ni Shin noong iniligtas niya ito. Dahil mabuti siyang tao, sa wakas tinanggap niya si Nurgai at kinalimutan na ang bagay na yon. Humanga sila na napansin ni Shin na babae si Nurgai, at sabi niya mahusay siyang magmasid. Nagbatian ang dalawa at nakilala niya si Shin bilang kanyang amo. Kahit nasabik nang umalis si Tenza, sabi ni Shin kailangan nilang dahan-dahanin dahil naroon pa rin ang kakaibang nilalang na iyon. Habang pinag-uusapan nila ang gagawin kung makita nila ito, muli, nagpapakita ang nilalang sa likod nila. Muling nailigtas sila ni Shin, pero sobrang bilis ng atake nito halos maputol ang ulo niya. Sinusubukan lumaban ni Tenza, pero lubusan na siyang nasakop ng nilalang at alam na nito ang lahat ng galaw niya. Ibinunyag ng guro na kailangan silang buhay para gawing elixir, pero dahil nakakairita sila papatayin na lang niya. Walang pagpipilian si Tenza at ibibigay ang lahat, pero madaling naiilaga ng guro ang lahat ng atake niya at nakamamatay ang simpleng galaw ng mga daliri niya. Balik sa nakaraan, tinanong niya kung bakit ba siya inampon ni Shin. Sinabihan ni Shin si Tenza na magsalita, maayos at sumasagot na ang kanyang trabaho ay tulungan ng mga buhay, lalo na yung nakikitaan niya ng potensyal. Hindi pa rin niya lubos na naiintindihan at nagsisimula na ang kanilang pagsasanay. Nadadala si Tenza ng kanyang mga emosyon sa laban at napapansin ni Shin na ang kanyang galit at kawalan ng seguridad ay laging lumilitaw at kaya't napag-iisipan niyang muli ang pagiging isang samurai. Hindi inaasahan ni Shin na sundin niyang mahigpit ang kanyang mga turo, ngunit kung isang araw ay kailangan niyang protektahan ng isang bagay na mahalaga, ang mga teknik na yun ay magiging napakalaking tulong. Gumagawa si Shin ng paghahalin tulad sa mga puno ng seresa, na nagsasabing ang kanilang mga katawan ay manipis at ang kanilang mga bulaklak ay maliit, ngunit taglay nila ang lahat ng potensyal na lumago, ibig sabihin kahit manipis pa ang katawan ni Tenza ngayon, mayroon siyang potensyal na maging isang dakilang samurai, naaalala ang kahiyan dahil wala siyang pangalan, walang tahanan, at walang pera, iginigiit niyang wala siyang potensyal, kaya sumusuko na siya dahil pagod na siya sa buhay na puno ng mga alituntunin. Ngunit sinabi ni Shin na tatanggapin niya ang kanyang pagbibitiw sa isang kondisyon. Kailangang makatama si Tenza sa kanya kahit isang beses, paalis na siya. Nakatagpo niya si Aizen, na nagsasabing alam niya ang lahat. Akala niya pipilitin siyang bumalik sa dojo, ngunit gusto lang ni Aizen na makipag-usap. Habang sila ay naglalakad at hindi siya pipiliting gumawa ng anumang bagay. Pupunta sila sa sementeryo upang bisitahin ang isang dating alagad ni Shin na nagngangalang Teshen. Katulad ni Tenza, siya ay may talento ngunit kulang sa motibasyon. Noong panahong yun, mas nag-aalala si Shin sa pagpapabuti ng kanyang sariling mga teknik, kaya hindi niya iginiit na turuan si Teshen. Isang araw, tinalikuran ng batang alagad ang dojo dahil gusto niya ng kalayaan. Ilang panahon ang lumipas, tinawag si Shin upang magsagawa ng pagpugot ng ulo. Ang hinatulan ay si Teshen, na dumaan sa paghihirap at napunta sa mundo ng krimen. Kahit may sakit sa kanyang puso, ginawa niya ang kanyang trabaho at narinig pa ang huling mga salita ni Teshen. Humihingi ng tawad sa kanyang Panginoon. Simula noon, inilaan ni Shin ang kanyang sarili sa pagtuturo sa kanyang mga disipulo at pagtulong sa mga nangangailangan. Natatakot si Tenza na ang kanyang kapalaran ay magiging katulad ng kay Teshen at naalala ang mga salita ng kanyang Panginoon. Bumalik siya sa dojo na may layuning tuparin ang hamon. Nang magsimula siya, napansin ni Shin na malaki ang pinagbago ng kanyang tindig. Hindi kailanman naglaan si Tenza ng sarili sa anumang bagay, ngunit nagpasya siya na gusto niyang maging isang mabuting samurai. Ang kanyang Panginoon ang unang taong naniwala sa kanyang potensyal at pagkatapos ng maraming pagsasanay, napagtanto sa wakas ni Tenza na mayroon siyang isang taong mahalagang protektahan, si Nurgai. Nakaluhod, napansin niyang mamamatay na siya at wala nang magagawa. Hindi siya sumuko at patuloy na lumaban, ibinibigay ang kanyang buhay para makatakas ang kanyang amo. Kay Nurgai naman, nang tangkain niyang sumigaw para tumakbo sila, napansin niyang nasugatan ang kanyang lalamunan. Kahit alam niyang hindi niya kayang talunin ang nilalang, tumakbo si Shin patungo dito, ngunit binago ang kanyang daan at umalis kasama si Nurgai. Habang lumalaban siya, humihingi siya ng tawad sa kanyang isipan sa kanyang amo. Kahit mahalaga siya sa kanya, ang prioridad ngayon ay si Nurgai.
Ang kanyang buhay ay dumaan sa kanyang mga mata at inisip niya kung tunay nga ba siyang may potensyal tulad niya. Sa kasamaang palad, hindi siya lumaban, at inamin ng guro na isa siyang mahirap na kalaban. Samantala, umiiyak si Nurugay, gusto siyang balikan at sagipin. Alam ni Shin na imposible yon, at kahit itinuturing niya itong kapatid, hindi niya hahayaan na masayang ang kanilang sakripisyo, dahil hindi nila kayang talunin ang nilalang na yon. Nangako ang dalawa na ipaghihiganti ang kanyang pagkamatay. Sa huli, nagawa siyang tamaan ni Tenza at nagpas siyang manatili sa dojo, nagpakumbabang humihiling na sanayin siya ng kanyang master. Samantala, ang grupo ay nasa loob pa rin ng multong nayon. Natatakot si Senta. Habang mas marami siyang nadidiskubre, mas lalong naguguluhan siya. Si Gabamaro ay nag-iisip, at napansin ito ni Sujiro. Sila ay puno ng bagong impormasyon at mga misteryong dapat lutasin. Habang nagpapahinga ang lahat, si Gabamaro ay nagbabantay. Ilang minuto kanina, sinabi ni Senta na dapat silang maging maingat sa kanilang mga kilos, dahil binabantayan ng mga guro ang elixir ng buhay at sila ay lubhang mapanganib. Pagkatapos makatulog si Senta, sinabi ni Gabamaro na handa na siyang makipaglaban. Tumakbo siyang mag-isa patungo sa Ori. Bigla, nakita niya ang ilang halimaw na umaawit. Mukha silang hindi mapanganib, dahil hindi sila gumalaw nang marinig si Gabamaro at Sign. Para magdasal sa isang bagay, si Gabamaro, sumusulong, hindi pinapansin ang payo ni Senta, na nagsabing huwag siyang kumilos ng Padalos Dalos. Ang Ori ang tanging paraiso sa isla, kung saan naninirahan ang mga Diyos at mga guro. Ang iba ay tuluyan ng nawasak. Natagpuan niya ang isang pintuang bayan na gawa ng mga tao. Nang bubuksan na niya ito, lumitaw ang isang guro. Bagamat mukha siyang tao, alam niyang hindi siya isa. Sabi ng nilalang, tinatamad siyang labanan siya, dahil katatapos lang niyang talunin ang ibang mga tao. Gayunpaman, napansin niyang napakaraming alam ni Gabamaro nang tanungin niya kung gumagamit siya ng mga tao para gumawa ng elixir. Nagsimula ang kanilang labanan, at ang kay Gabamaro ay, ang bilis ay kakaiba, mas mabilis kaysa kay Tense. Napapansin niya ang kakayahan ng guro na magbagong buhay, at na hindi siya katulad ng mga halimaw na nauna. Nang ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa Arthur ng deboto, akala niya tuluyan ng namatay ang nilalang, at nagpabeya siya. Binabago nito ang kanyang anyong natatakpan ng abo at sumugod muli kay Gabamaro. Naiwasan niya ang atake at kapwa sila nagtataka kung sila ba ay tao o halimaw. Ilang siglo na ang nakalipas mula nang makahanap ang guro ng mga kalaban na napakalakas. Walang epekto ang mga atake ng paghiwa at apoy sa nilalang dahil pambihira ang kanyang lakas. Kailangan niyang bumuo ng estratehiya, tulad ng ginawa niya laban sa isang higanti, dahil mapanganib ang direktang pagpapalitan ng suntok. Pagkatapos tamaan ng eksakto ang guro, iba ang reaksyon nito at nagbabago ang kanyang anyo. Gamit ang hindi malamang kakayahan, natatamaan niya si Gabamaro mula sa malayo, sa pamamagitan lamang ng pressure ng hangin. Naaalala niya na ginagamit din ni May ang hindi malamang kapangyarihang ito, at hindi sapat ang pagtatanggol lamang. Kailangan siyang mamatay. Patuloy na lumalaban si Gabamaro. Ang plano niya ay sugatan ang guro ng mas mabilis kaysa sa kaya nitong paghilom. Hindi makapaniwala ang nilalang na natatalo siya ng isang tao, at bigla na lang, ang kanyang katawan ay nagsisimula. Upang umusbong, ibinabago siya sa isang halimaw. Gayunpaman, hindi ito ordinaryong Zoxem, dahil mayroon itong kakayahang magpakuryente. Nagawa niyang labanan ang mga kuryente at sinubukang tamaan ang nilalang. Aakmang gagamitin ng kanyang tapat na Arthur, siya ay naparalisa at nabantad sa halimaw. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Dahil ito ay nasa ilalim ng epekto ng nakakatakot na pamamaraan, naiisip niyang nagising siya sa tabi ng kanyang asawa, na nagsabing nagkakaroon siya ng bangungot. Masaya siyang kasama ito, at inaanyayahan siya nitong magpahinga. Nang alukin siya ng tsaa na pumipigil sa bangungot, napansin niyang malinaw na masaya siya na ang lahat. Ay panaginip lamang. Tinatanong niya kung ano ang sinasabi nito, pagkatapos ay nagigising siyang muli sa realidad. Hawak ng nilalang, wala na siyang pag-asa na makauwi pa. Kahit malapit na siyang mamatay, naalala niya ang panuntunan numero 20. Bago mamatay, magdulot ng malaking pinsala sa kalaban hanggat maaari. Sa paggamit ng kanyang Arthur sa sitwasyong ito, nanganganib din ang kanyang buhay, ngunit hindi niya inaalagaan at nagawang makalaya. Bigla, lumitaw ang bata at iniligtas siya.
kaya nagtataka ang isang guro kung ano ang ginagawa ni May. Samantala, nagdedesisyon ng grupo kung susundan ba nila si Gab Amaro o hindi. Si Senta ay humihingi ng paumanhin kay Sejiri, sinasabing hinanap niya ito pagkagising niya. Sabi ni Uruzaha na hindi dapat protektahan ng tagamasid ang bihag, at iyon ang nagpaisip kay Sejiri tungkol sa kanyang mga ginawa. Pero napansin ni Rocco na nawala rin si May at malamang na sumunod sa kanya, kaya kailangan silang hanapin pareho. Saka nakaramdam ng mas ligtas si Uruzaha na umalis, dahil alam niya kung paano tawirin ang mga Neves. Habang papunta, tinatanong niya kung ano ang mga guro, at si Sejiri ay nagpakita rin ng malaking pagkaosyoso. Ipinaliwanag ni Rocco na ang mga guro ay 7 nakatatanda, at nakikita natin silang nag-uusap tungkol sa kung ano ang gusto nila pagdating sa kasarian. Habang ang ilan ay mas gusto ang mga lalaki at ang iba naman ay ang mga babae, nilinaw ng kulay ube na pareho silang mahalaga. Kahit na mas gusto ng kulay dilaw na maging lalaki, nagiging babae siya para makasama ang kulay rosas. Dumating ang pinuno at tinapos ang walang kwentang usapan, sinasabi na ilang araw na ang nakalipas may dumating na mga tao sa isla. Napansin niya na hindi sila ordinaryong nilalang, dahil natalo na nila ang napakaraming shoshin. Hinuhusgahan ng isa sa kanila ang kawalan ng kakayahan ng kanyang mga kasamahan dahil nahihirapan silang tapusin si Gab Amaro, na nasa may gate, hindi makapaniwala na isang. Kailangang gamitin ng simpleng taong alila na si Zujan ang kanyang Kishikai form. Ang hukom ay nagngangalang Jufa at binabalaan ng kanyang pinuno, na sinasabing silang lahat ay isang pamilya at dapat magkaisa. Siya lamang ang may karapatang saktan si Zujan. Sinabi ni Jufa na itinapon na niya ang ilang tao sa hukay ng kamatayan, at malamang na naging mga bulaklak na sila, ngunit hindi nila maaaring maliitin ang mga ito. Sabi ng kanilang pinuno walang ordinaryong tao ang papatay ng isang Muslim, at isinasaalang-alang ang taong si Zujan na nakipaglaban, iba na ang sitwasyon ngayon, dahil umalis na si Xiaobei sa hukay at ang ibang mga tao ay nagising ang damdamin ng paghihiganti. Sa wakas, matutuklasan nila na nakakatakot ang mga daga kapag nasukol. Tinatanong ng pinuno kung patay na ba si Gab Amaro, at nagsinungaling si Ozeri na oo. Nililinaw ng mga guro na ang kanilang mga layunin ay manatiling walang hanggan. Sinabi ni Rocco na noong una, isa lang ang guro. Ang kanilang mga pangalan ay Sandy, Aksu, Jijen, Hatina, Yanjan, Manjuri at Jijen. Ang isang taong dalubhasa sa sining ng mga guro ay naging Diyos at hinati ang kanyang sarili sa 7 bahagi. Kahit na magkatulad sa hitsura at boses, ang kanilang mga personalidad at papel ay lubhang magkakaiba. Ngunit ito ay isang alamat lamang mula noong si Rocco ay isa lamang maliit na dahon. Sa totoo lang, si Rocco ay dating may anyong tao tulad ng lahat sa isla. Ang kanilang buhay ay mas mahaba kaysa sa normal, at ang kanilang mga baryo ay napakaginhawa. Gayunpaman, bago mamatay, sila ay binabago, ang kanilang mga katawan ay nagiging mga puno, at sa pagtatapos ng proseso ay naguugat sila habang nakaupong nagdarasal. Ito ay maaaring mangyari sa anumang edad, unti-unting kinukuha ang kanilang kamalayan. Unti-unti ring naglalaho ang kamalayan ni Rocco, at ang kanyang pamilya ay wala na. Sa kasamaang palad, ang kanyang anak na babae ang unang nagbago sa pamilya, at iyon ang dahilan kung bakit. Nayong multo, dagdag pa, ito ang hantungan ng mga kaluluwa, at ang mga guro ang nagpapasya kung sino ang maaaring pumasok o hindi. Iniisip pa rin ni Sejiri si Gab Amaro at umaasa na mabuti siya, kahit alam niyang hindi niya ito responsibilidad. Nagising siya sa tabi ni May at napagtanto niyang iniligtas siya nito. Pinagninilayan niya na ang mga guro ay hindi matatanda, ni mga Diyos, sila ay mga halimaw, at tatalunin niya sila upang makuha ang elixir ng buhay. Ngunit ang paggawa nito ng mag-isa ay isang misyong para bang naghahanap ng kamatayan, kaya kailangan niyang hanapin muli ang kanyang grupo. Sa likuran niya, lumitaw bigla sina Lamena, Dragon, at Foxa, nagbabantang patayin siya. Nasugatan si Gab Amaro at alam niyang mahihirapan siyang lumaban nang hindi mas nasasaktan, pero napansin niyang may depekto rin ang kaliwang bahagi ng katawan ni Lamena. Sa pag-aanalisa ng kanyang tindig, naiisip niya ang pinakamalala at pinutol ni Foxa ang usapan, na sinasabing walang saysay ito. Matapos sumalungat si Lamena, na nagsasabing lahat ng laban ay nagsisimula sa pagtatasa ng lakas ng kalaban, sumagot siya na kahit na ganoon, walang siyentipikong basehan ang pagsusuri. Bukod pa riyan,
kailangan nila ng impormasyon dahil sila ay nagpapagala-gala, at alam ni Foxa kung paano magpahirap ng isang tao. Sumuko si Gab Amaro nang makita niyang wala siyang pagkakataong labanan sila, lalo na sa kalagayan niya. Sinubukan siya ni Lamena at sinabing naghahanap siya ng malalakas na lalaki, hindi duwag na yumuyuko. Gusto pang malaman ni Foxa ang tungkol sa isla, kaya ikinwento ni Gab Amaro ang lahat. Hindi makapaniwala sa kwento ng mga guro, tinanong nila kung paano sila muling nabubuhay, ngunit walang detalye si Gab Amaro. Kahit walang ebidensya, pumayag ang dalawa na tulungan si Gab Amaro ng lubusan, minamaliit ang mga guro. Ibinunyag ni Lamena na gusto niyang maging immortal, sa diwa ng pagiging walang hanggan sa pamamagitan ng mga henerasyon bilang mandirigmang tumalo sa mga Diyos. Ang kanyang pangalan, Tam-iya, ay hindi kailanman malilimutan, ito ang tunay na kawalang kamatayan. Ang tatlo ay nagkasundo na pabagsakin ang mga guro. Nagising si May at napansin ni Gab Amaro na mukha siyang mas matanda. Natuto siyang magsalita ng kaunti, kaya nagpasalamat siya sa kanya sa pagliligtas sa kanya at tinanong kung isa rin siyang guro. Samantala, sabi ni Santa na imposible para sa lugar na ito na maging tunay na paraiso. Lahat ng mga terminong ginamit, tulad ng Oray, Esho, at ang mga pangalan ng mga guro, ay ginagamit din sa ibang mga relihiyon. Bawat elemento ng lugar na ito ay nagmula sa mga baluktot na kultura, ibig sabihin ito ay isang nakalilitong halo ng mga halimaw, estatwa, at pati na rin ang heograpiya ng isla. Sa pagtatapos, naniniwala siya na ang isla ay may lumikha, at ang pagbaluktot na ito ay posibleng gawa lamang ni Makwa Amaro, ang tagapagtatag ng isang bagong relihiyon na gustong pabagsakin ang Shogunate, at ang pagtuklas sa lumikha ng lahat ng ito ang maaaring susi sa elixir. Pagkatapos nito, humihingi siya ng paumanhin sa labis na pagsasalita, ngunit kinikilala ng lahat ang kanyang talino. Sinabi ni Yuzuruha na ang proyekto ay umiiral na ng mahigit 1,000 taon, kaya ang paghinto nito ay maaaring mahirap lalo na kung wala si Gab Amaro, ngunit nararamdaman ni Suhiri na buhay pa siya at bumubuo ng plano. Para makita muli ang kanyang asawa, tinatanong niya kay May kung may anumang kapangyarihan na makawasak sa mga guro, ngunit napakahirap intindihin ang kanyang pananalita. Sumasagot siya ng isang termino na sinasabi ni Lamena na nangangahulugang ibabang bahagi ng katawan, sa ibaba ng pusod, habang ipinapaliwanag ni Roku na ang salitang ito ay kumakatawan sa kapangyarihang dumadaloy sa lahat ng bagay. Lahat sa mundong ito ay nilikha ng daloy ng tao, isang terminong mahirap ilarawan. Tanging isang magandang guro ang makapagpapaliwanag nito ng maayos kay Yuzuruha. Hinihiling ni Norigai kay Kshin na turuan siyang humawak ng espada, ngunit tumatanggi siya dahil hindi siya. Ayaw nang makita ang isa pang batang buhay na namamatay sa harap niya. Ipaghihiganti niya si Tenza nang siya lang at hindi na kailangang hintayin pa siyang maging bihasa, ngunit nagpipilit ito dahil alam niyang kaya siyang palakasin ni Kshin, at sa gayon lamang hindi na niya mapapanood ang mga taong mahal niya na mamatay. Ibinibigay at ipinapaliwanag niya sa kanya ang konsepto ng alon. Bawat uri ng enerhiya ay lumilikha ng mga alon, at kaya niyang damhin ang mga ito. Salamat sa kanila, alam niya ang taas, timbang, at kahit paano itinatali ni Norigai ang kanyang buhok. Sino man na nagtutuon sa mga alon ay nagkakaroon ng napakahusay na kutob at inihahanda ang katawan. Sa lalong madaling panahon, nagiging malinaw na, ang tao ay katulad ng konsepto ng mga alon. Para maramdaman ito, ang isip ay dapat nakaayos, hindi masyadong marahas o masyadong kalmado, malakas at mahina, pagkawalang kilos at paggalaw. Yin at Yang. Ang daloy na ito ang susi sa paggamit ng kapangyarihan ng tao, higit pa sa normal na kakayahan ng isang tao at nagpapahintulot sa isang tao na labanan ang isang puwersa na mas malaki kaysa sa kanya o makaligtas sa mga nakamamatay na dagok. Sabik si Norigai na matutunang makontrol ang kapangyarihang ito, ngunit kailangan muna niyang mag-alala tungkol sa tamang paghawak ng espada. Nagtataka siya kung talagang alam niya ang sinasabi niya, at bigla silang nagulat sa isang Shijin. Gamit ang espada, gumagawa siya ng napakatumpak na hiwa na nagpapatunay sa bawat detalye ng kanyang pagtuturo. Habang nililipol ang mga nilalang, tinuturuan niya siya ng iba't ibang prinsipyo ng lakas at balanse. Napansin niya na ang mga halimaw sa lupaing ito ay lubhang malalakas. Kahit na siya ay bihasa, alam niya na hindi niya kayang talunin silang lahat. Sabi ni Lamena, ang pinakamagandang paraan para matuto tungkol sa tao ay sa pamamagitan ng pagsasanay, at napakaraming halimaw na pwedeng gamitin para dyan,
pero napansin ni Gabamaro ang ibang Shijin sa malayo. Nakaka-relax ang mga guro dahil napakahirap akyatin ang hukay. Bukod sa pagiging matangkad, ang mga kaluluwang namatay roon ay sinusubukang samahan ang mga bagong dating, ngunit hindi ordinaryong tao sina Xiaobei at Toma at nagawang umakyat sa tuktok. Bagamat gustong gumawa ng plano ni Toma, umalis sa isla, o gumawa ng kahit ano, ang iniisip lamang ng kanyang kapatid ay pumatay. Napagtanto niya na ang mga guro ay may kahinaan na matatagpuan sa may singit o sa pusod, dahil ang kanilang pagbabagong buhay ay nangyayari mula sa ibaba pataas. Humanga si Thomas sa pagsusuri ng kanyang kapatid, na agad na hinawakan ng isang braso para tikman ang laman ng halimaw. Bigla, lumitaw ang isa pang halimaw. Iba sa iba, nagsasalita siya. Sabi niya, dumating siya sa utos ng mga guro para imbestigahan ang sitwasyon. Inatasan sila na suriin ang mga taong dumating sa isla, direktang naglilingkod sa ilalim ng mga guro sa langit, hindi tulad ng mga may depektong Shijin, na kulang sa talino. Nang sabihan sila ng nilalang na bumalik sa hukay para magpatan, nagalit si Xiaobei at sumugod sa kanya. Nagtataka ang halimaw kung paano niya nagawang magpakadalubhasa sa tao. Sabi ni Xiaobei, papaluin niya ito ng husto dahil nagtatrabaho ito para sa guro. Determinado silang harapin ang ilang nilalang na may kakayahang magbagong buhay. Ang halimaw, napansin na pagod si Xiaobei. Kahit na napakabilis niyang gumalaw, talagang may likas siyang talento, pero hindi pa rin niya nagagamit ng tama ang tao, kaya mas madali siyang tamaan ng halimaw. Buhay pa si Xiaobei, pero naghahanda ang nilalang na parang pusit na itapon siyang pabalik sa hukay na walang malay. Nang mapansin niyang nagpabeya ang halimaw, tumayo si Xiaobei. Hindi maintindihan ng halimaw kung paano siya nakabangon muli. Dapat ay isa lamang siyang tao, pero ang pagsama-sama sa iba sa loob ng hukay ay nagbigay sa kanya ng mga bagong kakayahan. Dagdag pa, malinaw niyang sinabi na kaya niyang matukoy ang tao ng halimaw, isang bagay na hindi dapat kayang gawin ng mga tao. Mas malakas ang kanyang tao kaysa dati. Marahil dahil sa galit niya, napagtanto ng halimaw na hindi nagbibiro si Xiaobei, at sa bawat atake, lalo siyang lumalakas. Napansin ni Xiaobei, kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari, na mas naging kapaki-pakinabang ang kanyang katawan. Nabahala si Tao nang matuklasan niyang maaaring mawala ang pagkatao ng kanyang kapatid sa biglaang mga pagbabagong ito. Ngunit para sa kanya isa lang ang mahalaga, ang kanyang likas na ugali na manghuli at pumatay. Naaalala niyang pinagbantaan siya ng isang bandido, ngunit nagpakita pa rin siya ng lakas ng loob sa pamamagitan ng pananakit sa sarili bago pa siya saktan ng mga bandido. Si Xiaobei ay napakatatag, at hindi ito magiging madaling misyon. Gamit ang kanyang mataas na kakayahan sa pag-angkop, nagawa niyang makita ang aura na nagmumula sa halimaw, na nagpapanik at tinatawag ang mga Shijin, ngunit naasikaso na silang lahat ni Tao Maria. Ang halimaw ay napigil. Si Xiaobei naman, naiintindihan niya na hindi niya nagawang talunin ang guro dahil kulang siya sa kaalaman tungkol sa tao. Alam niyang marami pa siyang dapat matutunan, ngunit usapin lamang ito ng pagsasanay. Ang kanyang uhaw sa laban ay tumataas, dahil ngayon sa wakas ay mayroon na siyang pagkakataon. Bago siya patayin, gusto munang makakuha ng mga sagot si Xiaobei. Napansin ni Taoma na lumalaki ang peklat ng kanyang kapatid, pero hindi siya sigurado kung guni-guni lang niya ito. Si Mei ay mayroon ding parehong peklat na hugis baging. Paulit-ulit niyang sinasabi, mahina at malakas, pero hindi maintindihan ni Lamena. Naniniwala siya na matututuhan niya ang tao sa pamamagitan ng lakas. Humanga sila sa lakas ni Gabamaro, na nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Fakai. Sinabi niya na sinusuri niya ang mga halimaw, dahil iba-iba ang bawat panloob na kayarian. Hindi lang ang mga halimaw ang mga misteryo ng biyolohiya, kundi pati na rin si Mei. Sinabi ni Gabamaro na gumamit siya ng isang uri ng kapangyarihan para wasakin ang bangin at iligtas siya, at walang sino man ang may kakayahang gawin yon. Nang mapansin niyang pinagtitinginan siya, nagsimulang umiyak si Mei. Sabi ni Lamena na hindi gusto ng mga babae ang pinagtitinginan, pero wala itong pakialam si Gabamaro dahil kasal na siya. Nagtatalo ang dalawa, habang napansin ni Fakai na ang kawalan ay mas tao kaysa sa inaakala niya. Nabigla si Lamena nang subukan ng isang halimaw na hulihin si Mei. Sabi niya na isa siyang dalubhasa na pinalayas mula sa palasyo at naglaho sa Ori. Ipinagbawal silang hanapin siya, pero buti na lang at pinagtagpo sila ng tadhana.
Ibinunyag ng halimaw na, katulad ng mga guro, si May ay kumakain ng tao at hindi dapat manatili sa kanila. Kahit alam niyang walang mangyayari, hindi pinapayagan ni Gabamaro na kunin siya ng halimaw, ngunit nakikita lamang ng nilalang na ito ay kapaki-pakinabang, dahil layunin din niyang patayin ang mga tao. Nagawa nilang kontrolin ang mga insekto, at gusto ni Lamena na makaganti dahil nawala ang kanyang kamay dahil sa paru-paro. Katulad ng mga guro, kaya nilang gumamit ng mga atakeng hindi nakikita na tumatama mula sa malayo. Napagtagpo ni Lamena at Gabamaro, at sinasabi ng mga halimaw na walang dahilan ng dalawa para alalahanin si Master May. Napagtanto ni Gabamaro na ang dati niyang sarili ay matagal na sana siyang iniwan, pero hindi siya nagsisisi na nagbago siya. Sabi niya, natural lang na tulungan ng taong tumulong sa kanya at tinanong kung bakit labis silang nagmamalasakit sa kanya. Sagot nila, ang mga disipulo tulad nila ay nag-aaral kung paano gamitin ang tao, at mahalaga ang kanilang master para sa pagsasanay na ito. Kinutya sila ni Lamena ng mga halimaw, pero sabi nila, ang tao ay tumutulong sa kahit anong may buhay. Bago niya sila patayin, ipinaliwanag ng disipulo na 5 hakbang ang kailangan para maging master ng tao. Ang huling hakbang ay nangangailangan ng kapareha. Ipinaliwanag ni Fakhai na ang tinutukoy nila ay sexual ugnayan. Sabi ni Lamena ang pagsasanay ng lalaki ay literal na tungkol sa pagtatalik, nagsasalita. Sumagot ang disipulo na ito ay isang napakarangal na gawain. Lahat ng nilalang ay mayroong yin o yang, at upang paikutin ang dalawa, kinakailangang pag-isahin ang kanilang katawan sa pamamagitan ng ugnayan. Dahil ang tao ay ginagamit sa ganitong paraan, kaya nitong baguhin ang mga batas ng kalikasan, na siyang dahilan kung bakit nagpapalit-palit ang mga celestial guro sa pagitan ng yin at yang kung kailan nila gusto. Sinasanay nila ito upang maabot ang pinakamataas na antas ng kanilang tao. Napagtanto ni Gabamaro na ito ang dahilan kung bakit nagbabago sila ng kasarian. Sinabi ng alagad na ang mga ordinaryong nilalang na katulad niya ay nangangailangan ng kapareha, at si Master May ay nagtataglay ng yin na pinakamataas na uri. Bagamat pareho sila ng pinagmula ng mga guro sa langit, pinalaya siya sa palasyo dahil yin lamang ang taglay niya. Binigyan siya ng kanyang master ng 2 pagpipilian, mamatay na parang hayop, o maging kasama sa pagsasanay ng mga halimaw sa Ori. At para idiin ito, tinatakan siya ng peklat. Gayunpaman, pinili niyang tumakas, at matapos malaman kung gaano kalupit ang tao, hindi papayagan ni Gabamaro at ng kanyang grupo na manatili siya sa mga masasamang yun. Napansin ni Lamena ang aura ni Gabamaro ay tumataas. Naiisip niya ang kanyang asawa sa kalagayan ni May, puno ng galit dahil pinag-uusapan siya ng mga alagad na parang isa siyang bagay. Naghahanda silang dalawa para sa laban. Samantala, napagtanto ni Gabamaro na ang guro ng langit ay maaari ring magbago ng anyo at maging isang halimaw. Napansin nila na hindi ito magiging madali. Ang mga kaliskis ng insekto at ang matigas na balat ng halimaw ay malaking problema. Sinusubukan ni Gabamaro na pigilan ang mga insekto gamit ang apoy, at kahit na mas mahina silang kalaban kaysa sa mga guro, malakas pa rin sila. Napipilitan ang mga alagad na kontrolin ang kanilang pagsira, dahil baka masaktan nila si Master May. Napansin ni Fakhai na nagsusumikap ng husto si Gabamaro para makita ang tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na para magawa yon, kailangan maging malakas at mahina ang isip niya sa parehong oras. Dahil sa malawak niyang kaalaman sa anatomiya, kaya niyang maunawaan si May. At saka, pinayagan siya nitong hawakan siya para madami niya ang sarili niyang tao, tulad ng pagpapahintulot niya kay Gabamaro na gawin yon. Ngunit para makamit yon, kailangan ng pagsasanay sa isang tiyak na kalagayan ng pag-iisip. Sa kaso ni Gabamaro, kailangan niyang hinaan ang kanyang isip. Kung walang lakas at kahinaan na magkasama, imposible itong mapansin. Kulang si Gabamaro sa balanse at hinahayaan lamang na manaig ang lakas. Kung paanong sinasabi ni Sajiri na ang kahinaan ang pinagmumulan ng kanyang kalakasan, sinasabi rin ni May sa kanya ang pareho. Sa wakas, kampante siya na naiintindihan na niya ang konsepto, at nararamdaman ni May na ang kanyang tao ay napakalaki. Isang simpleng paliwanag ay sapat na upang may segowa niya ito. Sabi ni Lamenas, narinig niya na ang ilang ninja mula sa Agakair ay may mga kakayahang higit sa karaniwan. Kahit hindi niya alam ang terminong tao, gumamit na siya ng mga katulad na pamamaraan. Nakikita ni Gabamaro ang intensyon at direksyon ng mga atake ng kalaban sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa kanilang tao.
Ang kanyang pagsasanay bilang ninja ay hindi kailanman nakatuon sa ganitong gawain. Kahit na ito ay, so they sent him to evaluate the circumstances. He apologizes for his behavior. Lubhang mahalaga, kaya niyang madama ang lahat sa paligid niya, at sa pagtanggap lamang sa kanyang sariling kahinaan, nagsimula siyang madama ang kahinaan ng iba. Nalulubog sa mga alon ng labanan, nauunawaan niya kung saan nagmumula ang lakas ni Sejiri, ang lakas na nagtutulak sa kanya upang sumulong ng walang pag-aalinlangan. Sinusubukang siyang atakihin ng isang halimaw, ngunit napakalayo na ni Gabamaro. Dahil sa bilis niyang matutunan ang tao, hinala ng mga disipulo na baka isa siya sa mga guro. Sa huli, inamin ng disipulo na ipinadala siya ng mga celestial guro para magmanman. Sabi nila, iba raw ang mga tao ngayon, kaya ipinadala siya upang suriin ang sitwasyon. Humihingi siya ng tawad sa kanyang inasal, at kung wala silang ginawa, maaari silang mapahamak. Tama nga ang mga guro, at sinusubukan ng disipulo ang kanyang huling atake gamit ang insekto. Ngunit mas mabilis si Gabamaro, at giniling siya ni Lamina. Dumaan si Sejiri at ang kanyang grupo sa Ori Gate at tumakbo diretso sa guro, na pinugutan si Roko. Sinabi niya na sila ang unang mga tao na dumaan sa gate sa nakalipas na 1,000 taon, at tinangka ni Yusuriya na tumakbo. Ngunit pinigilan niya siya, sinasabing ayaw niyang pumatay na pansin ni Sejiri na mas malakas siya kaysa sa mga huling halimaw na kanilang nakaharap. Tinatakot siya gamit ang kanyang talam. Iginigiit niya na pakawalan nito si Yusuriya. Sabi nito gusto lamang niyang makipag-usap. Kahit putol na ang ulo, sinasabi ni Roko na ito si Jigen, isang celestial guru. Sinabi ni Jigen na hindi siya mamamatay sa pagputol ng kanyang ulo, mapapabilis lamang ang pagiging puno. Tanong ni Roko kung karapat-dapat ba ang kanyang kaluluwa na imbitahan sa Ori. Bilang sagot, ibinunyag ni Jigen na ang lahat ay isang panlilinlang. Hindi rin yun ang tunay niyang pangalan, at ang isla ay isang laboratorio na ginawa upang magsagawa ng mga eksperimento sa buhay. Ang mga nilalang na tulad ni Roko ay mga resulta lamang ng mga eksperimento. At saka, karamihan sa mga taong dumadating sa isla ay ginagamit bilang materyales sa pananaliksik. Sila ay tinatawag na Kyoshi at inuutusan ng guro, habang ang mga taong may mataas na kalidad ay ginagawang tan, ang elixir ng buhay. Nagtatanong si Sente tungkol sa elixir. Sumagot ang guro na ang kanyang lahi lamang ang maaaring uminom nito, at sino man ang sumubok ay nagiging puno. Si Roko ay isang halimbawa nito. Sa pamamagitan ng pag-inom ng tan, nagtamo siya ng walang hanggang buhay, ngunit hindi walang hanggang kabataan. Iniisip lamang ni Sejiri na hindi matatanggap ni Gabamaro ang kanyang kapatawaran dahil ang elixir ay isang panloloko. Pagkatapos silang anyayahang sumunod sa kanya, pinatay ni Yusuriya siya. Kahit nagulat sa balita tungkol sa elixir, sinasabi niya na kailangang mag-focus si Sejiri sa pagiging buhay. Habang tumatakbo sila, napansin nila na naghihilom ang guro, gamit ang kanyang Kyoshi, pero nakaiwas si Yusuriya. Meron din siyang kakayahang makita ang tao, at sa kanilang baryo tinatawag nila itong Kai, pero hindi pa rin niya alam kung paano ito gamitin ng lubusan. Nang malapit na niyang ipakita kung paano ito kontrolin ng maayos, naputol siya ni Senta. Kung balak ng guro na labanan ang mga babae, kailangan niya munang lagpasan siya. Sinamantala niya ang pagkakataon para ipakita ang kanyang mga kakayahan kay Yusuriya. Isinasaalang-alang, alinman sa magkaroon ng relasyon sa kanya o gawing magandang kulay ang kanyang balat, napagtanto ni Sejiri na pinoprotektahan ni Senta ang isang kriminal. Lumalabas na marami sa mga tagabantay ang nagkaroon ng pagmamahal sa mga taong binabantayan nila. Itinulak siya ng guro gamit ang isang teknik na nag-iipon at naglalabas ng sarili niyang tao. Habang ipinapaliwanag niya ito kay Yusuriya, hamarang ang matabang lalaki, nagpupumilit na ipagtanggol siya. Dahil immortal ang guro, sinabi niyang gusto niyang subukan ang mga bagong atake. Sinubukan silang dalawa na saktan siya, ngunit nabigo, at patuloy siyang nagbabago at nahuhulaan ang bawat atake, na nagpapakitang hanggat. Kapag hindi nakuha ni Yusuriya ang tao, mananatili lamang siyang isang mahinang tao. Tanong ni Sejiri kung may kahinaan ang guro, pero sabi ni Roko, isa siyang Diyos, kailangan nilang tanggapin ang parusa. Hinikayat niya ito, sinabing hindi na niya makikita si Mei. Humanga ang guro sa mga teknik ni Yusuriya, na halos katulad ng sa kanya. Sumingit si Sejiri na may mga atake na hindi inaasahan dahil hindi siya nag-iisip, at sa huli ay nataman ang gitnang bahagi ng katawan nito.
Alam niyang hindi ito gagana dahil wala ni isa maliban kay Yusuriya ang may sapat na tao. Biglang, tumama ang hiwa ni Sejiri. Hindi siya kayang magbagong anyo. Naramdaman niya ang kanyang tao na lumilitaw sa parehong paraan ng kay Gab Amaro at Rokiro. Dahil humanga ang guro sa kakayahan niyang ito, gusto niyang makita kung ano pa ang kaya niyang gawin. Naghahanda silang harapin siya sa pamamagitan ng pagliit ng kanyang tao. Hindi na siya halos makita, pero nagawa ni Yusuriya na pigilan siya. Sinalubong ni Senta ang Kaijuji, at nakawala ang guro. Dahil nag-aalangan si Sejiri, madaling mahulaan ang kanyang mga galaw, at ipinakita niyang kaya niyang manipulahin ang tao ng atmosfera, kaya nakakalipad siya. Dahil hindi alam ng iba kung paano gawin yon, itinuturing nila siyang isang Diyos. Mukhang hindi kaya ni Sejiri na, para mas matagalan pa, pero sabi ni Yusuriya, nag-aalala na ang guro. Bawat uri ng tao ay may kahinaan, at ang kapangyarihan ni Sejiri ang kanyang kahinaan. Kaya, pipigilan siya ni Yusuriya, at hahatiin siya ni Sejiri. Sumugod siya at sinipsip ang lahat ng abilidad ng guro, hinihila siya pababa. Hindi siya Diyos, kundi halimaw. Nagawa ni Senta na hawakan siya para maging tumpak ang hiwa. Pagkatapos nilang matapos, sinagip nila si Roku. Hindi makapaniwala si Senta na mayroon pang 6 na katulad niya. At humanga si Sejiri sa kapangyarihan ng tao. Nagpasya silang maghahanap sila ng paraan para makalabas, dahil ang walang elixir. Hinahangaan ni Senta si Yusuriya, at napansin ito ni Sejiri. Sabi niya, naiinggit siya sa kanyang malayang pagkatao, dahil noong bata pa siya, gusto niyang maging isang artista. Ngunit, sa kanilang pamilya, ang mga lalaki ay pinapadala para magsanay bilang samurai. Kahit na ayaw niya ang pagpatay, maraming oras silang ginugugol sa pagpipilit sa kanilang sarili na tanggapin ang pagbitay. Dahil dyan, mayroon siyang malawak na kaalaman sa mga relihiyon, ngunit sa huli ay sumuko at isinara ang kanyang puso. Simula nang makilala niya ito, napansin niyang nagsisinungaling lamang siya sa iba, hindi sa kanyang sarili. Ang kanyang kalayaan ay nakakabighani. Kapag iniisip niya na maaaring inaakit ng kanyang mga pamamaraang ninja, sinabi ni Sejiri na naiintindihan niya ang pakiramdam, at dapat silang maghanap ng paraan upang iligtas ang lahat ng dumating sa isla. Samantala, nararamdaman ni Gabamaro ang tao, ngunit hindi niya ito lubusang makabisado. Sabi ni Foxy, hindi nila maiinteroga ang mga halimaw tungkol sa elixir kung patay na sila, at ang natitirang impormasyon ay kay Mei. Sinabi ni Gabamaro na gusto niyang bayaran ito sa kanya dahil sa 2 beses na pagliligtas sa kanya. Naalala ni Foxy ang ulat na isinulat ni Sejiri, na nagsasaad na nagpapakita lamang ng pagkatao si Gabamaro kapag napapalapit siya sa isang partikular na tao. Ito ay maaari, pigilan sila sa misyon, kaya siya'y nahimatay dahil sa labis na paggamit ng tao. Katulad ni Gabamaro, kailangang harapin ng grupo ang guro sa kanyang anyong halimaw. Sa isang gawang kabayanihan, ililigtas ni Senta si Yusuriya mula sa isang atake at tunay na umiibig sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila naglaban ng nag-iisa. Habang kailangang putulin ni Norgay ang mga bulaklak ni Senta upang mapabagal ang pagbabago, haharapin ni Ashan ang nilalang. Sa daan, lumaban siya sa ilang halimaw at napagtanto na ito rin ang pumatay kay Tenzin. Kahit hindi pa tinatamaan ang nakamamatay na punto, alam niyang mapapatay niya ang nilalang kung puputulin niya ang alo nito, dahil siya ay tama ang kaluluwa nito. Isa siyang taong maingat, at napansin ito ng guro. Matapos maputulan ng mga braso, sinabi ni Roku na sa sitwasyong ito ay wala nang magagawa para iligtas ang malaking lalaki, kahit alisin pa ni Norgay ang kanyang mga bulaklak. May mga benda si Yusuriya para pigilan ang pagdurugo, na maaaring makatulong. Ang laban ni Shin ay napakatindi kaya nag-aalala na ang grupo, ngunit alam ni Norgay na napakalakas niya at hindi siya basta-basta mamamatay. Napagtanto ni Sejiri na hindi kayang maghilom ng guro, ngunit sa kasamaang palad, ang isang maliit na gasgas ay maaaring magpakalat ng mga bulaklak sa kanyang buong katawan. Sa sarili niyang espada, tinatabas niya ang mga ito. Hindi alam ni Shin kung tatagal pa ang kanyang katawan. Bukod pa sa pagkawala ng maraming dugo, kahit sugatan, napipilitan pa ring lumaban si Sejiri. Habang nagpapahinga si Yusuriya, ginagamit ni Norgay kay Sejiri ang teknik na ginamit niya sa kanyang lolo para bigyan siya ng mas maraming lakas. Dahil gumana ito kay Shin, umaasa siyang gagana rin ito ulit, na nangangahulugang pinapataas ng positibong interaksyon ang tao ng isang tao.
Nakita ni Shin na kakaiba ang kanilang kasuutan. Determinado silang tumulong. Alam ni Sejiri ang kahinaan ng nilalang at kailangan lamang niya itong tamaan sa puso. Bukod sa pagkakaroon nito ng dalawang puso, kahit maliit na gallows ay maaaring ikamete nito, ngunit tinatakpan nila ang kanilang mga sarili. Gamit ang uhog ni Yuzuriha, na pumipigil sa pagtubo ng bulaklak mula sa sugat, habang umaatake ang dalawa sa harap, lumalapit si Shin mula sa likod. Humahanga silang pareho sa kakayahan ng isa't isa, at nakakaramdam ng pagmamalaki si Shin nang mapagtanto niyang mas mahusay pang samagap ng alon si Sejiri kaysa sa kanya. Sa buong laban, nagawa nilang pahinain ang nilalang, at bumabagal ang paghilom nito sa bawat oras. Hindi pa nakipaglaban ng ganito katindi si Shin. Nagsisisi sa pagtakbo noong sandaling mamatay si Tenza, napupuno siya ng galit at pagkabigo. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya doon, kahit mamatay pa ang kalaban niya. Ngunit sa paglapit, hindi nakadarama si Shin ng malakas na alon na nagmumula sa pinakapusod. Sumisigaw si Senta na dahil isa itong halaman, ang ubod nito ay nasa obaryo na ngayon, na nasa pagitan ng mga talulot, kung saan nakaimbak ang sustansya ng mga bulaklak. Pagkatapos ng taga ng espada, tuluyang namatay ang nilalang, na nakangiti. Humahanga sa kapangyarihan ni Shin, naghintay ito ng 1,000 taon para sa kanyang kamatayan, at napakaraming bulaklak ang kumalat sa lugar. Inilagay ni Senta ang lahat ng kanyang lakas sa pagtawag kay Shin, at malinaw na kakaunti na lang ang natitira niyang oras. Sinusubukang maghanap ng solusyon si Sejiri. Malamig na alam ni Yurizuya na ang pagdadala ng sugatan sa paglalakbay na ito ay lubhang mapanganib. Ang huling, kailangang gamitin ng benda sa binti. Ang mga ninja ay praktikal na nilalang na nauunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdurusang kayang tiisin at hindi kinakailangang pagdurusa. Sa kanyang huling sandali, pinapayuhan siya ni Yurizuya na isipin ang mga bagay na gusto niya at inaaliw siya sa kanyang kondangan. Ang nasa isip lang ni Senta ay matatamis, pamilya, at ang kanyang anak. Sinusuri ni Shin ang buong sitwasyon at napansin na biglang gumuho ang lahat. Kailangan nilang umalis sa lugar na yun sa lalong madaling panahon, at hinihintay nila si Sejiri na pakalmein ang sarili. Nagpapasalamat siya kay Yurizuya sa kanyang mga sinabi. Ang pagiging malamig, tumutulong sa kanila na harapin ang mga hamon sa mas lohikal na paraan, at sinasabi niyang hindi niya hahayaang may mamatay pa. Nagising si Gabamaro na parang nagulat na pusa. Sabi ng grupo, nasa isang kuweba sila. Wala siyang maalala, at dinala siya doon ni Lamina. Ang grupo ni Sejiri ay mas malalim na pumasok sa lugar. Pagdating sa isang bahay, nakakita si Yurizuya ng mga damit. Nagalit si Murugai nang mapagkamalan siyang lalaki. Nirepaso ni Shin ang sitwasyon sa kanila, sinasabing kailangan nilang pag-usapan ang tao. Kahit na ito ay likas na kapangyarihan, kakaunti ang nakakapag-master nito. Binanggit niya si Sejiri bilang halimbawa, na sa pamamagitan ng pagsasanay at karanasan ay napabuti ang kanyang kakayahan dito, ngunit, lahat ay may kapalit. Kapag inaabuso ito, ang isang tao ay hindi lamang napapagod. Kahit hindi alam ang lahat ng masamang epekto, maaari itong magdulot ng pagbabago sa isip at katawan, na nakaaapekto sa memorya at kamalayan ng gumagamit. Sa pinakamalala, maaari itong humantong sa kamatayan. Sabi ni Yurizuya na mayroon silang mas malaking problema, ang elixir ng buhay. Kahit na hindi ito umiiral, hindi papayag ang shogunate na bumalik nang wala ito. Sabi ni Sejiri na kahit papaano, kailangang may umiiral na katulad nito, dahil ang pinuno ng nayo ni Gabamaro ay tila walang kamatayan. Sabi ni Yurizuya na maaaring ito ay isang ilusyon, isang panlilinlang para ipakita sa bata ang isang bagay na tila sobrenatural at gamitin ito para kontrolin siya. Bukod pa riyan, kainahinala ang mga motibo ni Gabamaro. Mga sundalo lamang ang mga ninja, at walang saysay ang kagustuhang bumalik sa kanyang asawa gayong napakabata pa niya. Hindi siya kayang kontrolin ng pinuno ng kanyang nayon sa pamamagitan lamang ng takot, kaya maaaring ginagamit niya ang panlilinlang na ito para mapilitan siyang magawa ang mga misyon na halos walang pag-asang mabuhay. Maaaring hindi rin totoo ang asawa ni Gabamaro, hindi alam ni Sejiri ang pangalan niya, hindi pa niya ito nakikita, at marahil ang lahat ay isang espesyal na ilusyon na nilikha ng kanyang pinuno. Sa loob ng kuweba, si Gabamaro, hindi niya maalala ang kahit ano maliban sa pagiging hollow, ang pinakadakilang mandirigma ng Iwagakure. Hindi niya alam kung nasaan siya, kung sino ang mga taong ito, o kung bakit siya naroon,
ngunit magpapanggap siya hanggang makakalap siya ng mas maraming impormasyon, ngunit kung matuklasan nila ito, papatayin sila. Tinatanong ni May kung ayos lang siya at nababahala nang hindi niya madama si Tao na nanggagaling sa kanyang utak. Hindi makatulog si Sejiri, at napansin ni Shin na malalim ang kanyang iniisip. Lahat ng kanyang mga kasama ay namatay na, at binabagabag siya nito dahil pangatlong araw pa lamang. Bukod pa roon, naniniwala siya na umiibig siya kay Gabamaro, pero itinatanggi niya ito. Sa totoo lang, hindi niya alam kung sino siya, akala niya lang isa siyang batang walang laman na natutong magmahal, ngunit nagdulot iyon ng pagdurusa. Gusto niyang maniwala na totoo ang kwento, na hindi siya masamang tao, at magkakasama silang muli ng kanyang asawa, pero sa ngayon, hindi pa rin niya maalala ang kanyang nakaraan.